channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1891 hanggang 1900. Hindi niya maisip kung bakit nangyari ito. Siya ay sarili niyang babae. Kasama na niya ang sarili niya. Bagamat matagal nang nahulaan ni Cheng Guzangting na may kakaibang relasyon sina Guyana at Tangulan, palagi niyang iniisip na siya lang ang lalaking nakakuha kay Guyana sa dating ilusyon. Sa sandaling ito, nang makita siya at si Tangulan na magkatabi, mukhang magkatugma sila, na ang matinding selos, na parang isang dalamhati, ay halos mabaliw sa kanya. Hindi. Akin si Nana, paano na? Mula nang matalo ni Tangulan, mabilis na nagbago ang lahat. Ito ay nangyayari halos lahat ng oras. Lalo na nang si Guyana ay naging bagong may-ari ng Spirit Spreading Pagoda, ito ay isang hindi maisip na sitwasyon para sa kanya. Ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap natin, ang lahat ay nangyari. Ang tanging pag-asa at pagmamalaki sa kanyang puso ay ang sarili niyang babae. Hindi niya talaga maintindihan kung gaano siya kawalang muwang hanggang ngayon. Hindi ba sila ni Tangulan ay naputol ang pakikipag-ugnayan? Kinakatawan niya ang Spirit Spreading Pagoda, ngunit sa oras na ito ay kahawak kamay niya ang mga pinuno ng Shrek Academy at Tang Sect. Paano ito mangyayari? Sa langit. Ang maliwanag na araw ng Hauri Dauluo at ng Detailed Needle ni Emperor Feng ay sumabog ng husto. Ang pansamantalang pagkapatas sa pagitan ng dalawang partido ay tila natapos sa susunod na sandali. Ang isang medyo ilusyon na figure ay tila piniga mula sa sumasabog na enerhiya na bagyo, tahimik na nag-drill out, halos kumikislap sa gilid. Ito ang kaliwang pakpak ng templo ng digmaan. Sa kabilang panig, ito ang ikawalong Diyos ng digmaan, si Kang Long Daoluo Nangang Yi. Ang ilusyon na figure ay napakabilis, na parabang ito ay isang anino na pinagpatong-patong sa kaguluhan ng enerhiya, at maging siya ay sinamantala ang kaguluhan ng enerhiya sa isang tiyak na lawak, at ang bilis ay masyadong mabilis. Nang mag-react si Nangang Yi, malapit na ang pressure. Malabo lamang na nakikita ni Nangang Yi na ang lumitaw sa kanyang harapan ay hindi isang anyo ng tao, kundi isang nilalang na katulad ng isang nagdadasal na sawang. Itinaas ng kamay ang kutsilyo at nahulog, at isang napakatalim na aura ang pumutol sa espasyo sa isang iglap. Sa persepsyon ni Nangang Yi, sa sandaling ito, tila naging two-piece ang kanyang mundo pagkatapos ng slash ng kalaban. Parang gumuho ang buong mundo sa magkabilang panig. Napakabilis, napakalakas. Pagkatapos ng lahat, si Nangang Yi ay isa ring Diyos ng digmaan na nakaranas ng maraming labanan, at maaari siyang umupo sa posisyon ng ikawalong Diyos ng digmaan sa bisa ng lakas. Isang dragon chant ang lumabas mula sa katawan, at kasabay nito, ang buong katawan ni Nangang Yi ay naglalabas ng malakas na liwanag. Hindi niya alintana ang talas ng paglaslas sa kanya, ngunit sumabog ito sa isang suntok. Ito ang pinakasimpleng aksyon para sa kanya, at ang suntok na ito ay ganap na nakabatay sa kanyang sariling pangunawa, hindi sa paghatol ng mata. Sa kanilang antas, ang pinaka-pinaniniwalaan ko sa labanan ay ang likas na reaksyon na lumilitaw sa isang iglap. Ito ay nilinang lamang pagkatapos ng libu-libong init ng ulo, at ito ay natural na dinadala sa pamamagitan ng pagtatago ng espiritual na kapangyarihan. Sa maraming pagkakataon, ang mata ay maaaring mabulag, ngunit mahirap bulagin ang espiritual na instinct. Kaya naman, nang sabugan ni Nangang Yi ang suntok na ito, inilagay niya muna ang kanyang sarili sa isang estado ng pagtingin sa kamatayan bilang kanyang tahanan. Halatang saksak ang slash ng kalaban, siguradong sinubukan niya ang lahat at gustong umiwas. Ang hirap. At sa sandaling umiwas ka, ang kalaban ay malamang na isang serye ng mga pag-atake. Kung umiwas ka sa una, ibibigay mo ang lahat ng inisyatiba. Maaari mo bang iwasan ito? Bagaman ito ay isang siyam sa siyam na labanan, hindi siya umaasa sa kanyang mga kasosyo upang tulungan siya. Mayroong siyam na tao sa magkabilang panig. Kung hindi mo kayang maglaman ng isa, ano ang kahulugan ng pagkakaroon para sa buong koponan? And how teammates do, that is the strain of teammates. For him, what he has to do is to complete his mission. Sa napakaikling yugto ng panahon, talagang walang oras si Nangang Yi para mag-isip ng husto. Ang tanging ginawa niya ay isang natural na paraan ng pakikipaglaban na nabuo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanyang mga kasosyo sa mga nakaraang taon, kasama ang diwa ng templo ng digmaan. Ang suntok na ito ay mukhang simple at hindi mapagpanggap, ngunit ito ay sanhi ng lahat ng kanyang kakanyahan. Ang buong katawan ay pinagsama, at ang suntok ay sumabog, ang mundo ay umalangaw-ngaw, at si Kang Long ay nagsisisi. Kung tutusin, naputol ang kutsilyong iyon sa katawan ni Nangang Yi. Gayunpaman, sa sandaling ito ay naputol, ang katawan ni Nangang Yi ay tila biglang nanginginig, at ang tatlong karakter na battle armor sa kanyang katawan ay biglang pumutok ng walang katulad na kinang. Sa sandaling iyon, tila ang tatlong karakter na armor ng labanan ay ganap na nasunog. Parang bumangon. Ang nakasisilaw na apoy ay pinagsama-sama, at ang puwang na naputol ay tila muling pinagsama ng mga apoy. Ang liwanag ng kutsilyo ay kumislap, at ang malupit na nakakabasag na tunog ay umalangaw-ngaw sa mga manunood.
Mula sa isang visual na pananaw, malinaw na makikita na ang tatlong character na battle armor sa katawan ni Kang Long Daoluo ng Ngungi ay nabasag na parang hinuberen sa isang iglap, sumabog sa kalangitan. Ngunit ito ay ang epekto ng pagsabog ng armor ng labanan, na nagbigay sa kanya ng ilang sandali. Kasabay ng paglaslas ng kutsilyo sa kanyang katawan ay sumabog din ang kanyang kamao sa kawalan. Hindi doon lumitaw ang multo, ngunit halos kalahating metro mula sa gilid nito. Gayunpaman, ito ang lugar na tila walang laman. Kapag ang kamao na ito ay tumama doon, ang buong espasyo ay tila gumuho, ang orihinal na multo ay nawala, at tanging ang talim ng liwanag ang natitira. Sa pagbagsak ng hangin na binomba, isang figure ang itinapon palabas. Ito pala ay isang abyssal na nilalang na katulad ng isang praying mantis. Ang buong katawan ay madilim na ginto, at mukhang mas maliit kaysa sa ordinaryong abyssal sickle. Halos 2 metro lang ang haba nito. Sa oras na ito ay nasa dibdib. Ay ganap na bumagsak. Ang isang pares ng karit ay may nabasag pa nga, at isang malaking halaga ng abyssal energy ang bumulwak mula sa sugat. Ngunit sa oras na ito, sa tulong ng sandaling sumabog ang free character battle armor, matapos makumplito ang isang suntok na bombardment, bahagyang napalihis ang katawan ni Nan Gangyi para makaalis sa daan. Isang linya ng dugo ang lumitaw sa kanyang kaliwang balikat, at sa susunod na sandali, ang kanyang kaliwang braso ay nabali sa balikat at nahulog mula sa hangin. Ngunit walang dugong umaagos. Sa sandaling iyon, si Kang Long Daoluo Nan Gangyi ay nasil na ang kanyang bloodline ng napakatahimik. Ang lahat ng ito ay mabagal na pag-usapan, ngunit sa katunayan ito ay nangyari lamang sa pagitan ng electric light at flint. Halos sa susunod na sandali nang si Haori Daoluo Aurui at Emperor Feng ay nag-away ng gusto, lumitaw ang figure, ang dalawang panig ay nagbanggaan at naghiwalay, ang tatlong character na battle armor ay sumabog, si Nan Gangyi ay nabali ang kanyang braso, at ang kabilang partido ay malubhang nasugatan din. Bago at pagkatapos noon ay ang oras ng dalawang paghinga, ang dalawang panig ay nagkaroon ng palitan, at ang palitan na ito ay napakalungkot. Tumawa si Nan Gangyi at sumigaw, walang talo. Nang tamaan niya ng suntok ang kalaban, alam niyang hindi siya talo sa palitan na ito. Tila ang kanyang free character battle armor ay ganap na nasira kapalit ng kanyang buhay, ngunit nabali pa rin ang kanyang braso, na isang malaking pagkawala. Ngunit naunawaan ni Nan Gangyi na binago niya ang halaga. Simple lang ang dahilan, higit sa kanya ang lakas ng kalaban. Ang katatapos lang umatake kay Nan Gangyi ay ang Panginoon ng linyang Abyssal Side, ang Abyssal Side King, sa kailaliman, na kilala rin bilang Side Emperor, at ang lakas ng Side Emperor ay nasa atake nito. Napakalakas na ng ordinary Abyssal Sides, hindi pa banggitin kung gaano ito kalakas bilang King of Abyssal Sides. Ito ay may sukdulang bilis, ang sukdulang lakas ng pag-atake. Sa bangin, kahit na ang mga may mas mataas na ranggo ay hindi payag na pukawin ito. Ito rin ang pinakapangako na hamunin ang 10 puwersa ng kaaway sa malapit na hinaharap at mag-upgrade mula sa emperador hanggang sa antas ng emperador. Kung hinuhusgahan ang lakas ng isang master ng espiritu ng tao, ang kapangyarihan ng pag-atake ni Emperor Sickle ay ang pagkakaroon ng limitasyon ng antas ng Daoluo Demigod, mas mataas pa. Ang kapintasan lang nito ay ang mahina nitong depensa. Gayunpaman, sa pangkalahatang larangan ng digmaan, hindi na kailangang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol. Ang sukdulang bilis at lakas ng pag-atake ay kadalasang nangangahulugan na natalo na ng kalaban ang kalaban bago pa man mag-react ang kalaban. Ano ang depensa? Nakahanda na ang sneak attack nito. Sa pagkakataon ng Energy Storm, pinili nito dati si Kang Long Daoluo ng Ngungi, dahil sa kanyang perception, itong Kang Long Daoluo ay dapat na mas mahina sa panig ng tao. Isa. Ang pinakamahalagang bagay sa mga laban ng pangkat ay ang patuloy na pagpapahina sa kalaban, at ang pagpapahina sa kalaban ay katumbas ng pagpapalakas ng sariling panig. Sa makatuwid, nang kumilos si Emperor Karma, talagang ginagawa nito ang lahat ng makakaya sa suntok na ito, at nakaipon na ito ng momentum noon. Ang kailangan mo lang ay isang hit. Gayunpaman, hindi kailanman inaasahan na ang taong ito ay magiging mapagpasyahan. Sa harap ng isang tiyak na pagpatay, walang pag-urong. Kung pinili ni Kang Long Daoluo ng Ngungi na umatras sa oras na iyon, ang layunin ni Emperor Kick ay agad nalilipat sa Shimengshan, Haitang Daoluo sa tabi niya. Bukod dito, maaari ding samantalahin ni Emperor Karma ang kawalan ng laman na iniwan ni Nan Gangyi upang pumasok sa kampo at lumikha ng higit pang mga pagkakataon para sa iba pang abyssal powerhouses. Sa kasong iyon, ang banta sa pagbuo ng labanan sa templo ng digmaan ay magiging mas malaki. Gayunpaman, hindi umatras si Nan Gangyi. Sa pagharap sa mortal na dagok na ito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay pumili siya ng paraan ng pakikipaglaban na makakasakit sa magkabilang panig. At batid na malamang na ipagpalit niya ang kamatayan sa pinsala, pinili pa rin niya ang ganitong paraan. Kahit na ito ay ang pagsabog ng free character battle armor, sa katunayan, imposibleng harangin ang ganap na suntok ni Emperor Karma, at ang matapang ay mananalo kapag nagkita sa isang makitid na kalsada. Nang binombo ng kamao ni Nan Gangyi si Emperor Kick, kung pumutol si Emperor Kick gamit ang parehong kutsilyo, hindi na makakaligtas si Nan Gangyi sa panibagong buhay.
Gayunpaman, sa kasong iyon, ang mga sugat na natamo ni Emperor Jian ay magiging mas malala pa. Kung ang pagiging epektibo nito sa pakikipaglaban ay hamina ng 50% ngayon, kung si Nangang Yi ay mapatay sa lahat ng mga gastos, ito ay hihina pa sa 70% o 80%, at ito ay maaaring ganap na mapatay sa ilalim ng counterattack ng iba pang mga powerhouse sa Temple of War. Sa makatuwid, sa kritikal na sandaling iyon, pinili ni Emperor Qik na iligtas ang kanyang buhay pagkatapos ng lahat. Sa makatuwid, ang hiwa na pinutol ay orihinal na kombinasyon ng dalawang espada, ngunit ito ay binawi nito upang ipagtanggol ito. Binigyan nito si Nangang Yi ng pagkakataon na mabuhay, ngunit kasabay nito ay napinsala niya ito ng husto. Malaki ang pagkatalo ni Nangang Yi, ngunit, kabilang sa siyam na abyssal powerhouses, si Emperor Jian ay nasa ika-4 na pwesto sa lakas na walang problema, at si Nangang Yi talaga ang countdown sa panig ng Temple of War. Higit sa lahat, sinira niya ang plano ni Emperor Sickle na umabant mula sa gilid at guluhin ang pagbuo ng Temple of War. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ng Diyos ng digmaan ni Kang Long Daoluo Nangang Yi ay nararapat dito. Sa sandaling ito, lumipat si Yut Ian Daoluo Guanyo. Bilang pinuno ng templo ng digmaan, nang inatake si Nangang Yi, hindi siya tumulong. Ang kanyang mga mata ay kalmado, si Bing Xin ay nakabitin ng mataas, at ang Yut Ian na baril sa kanyang kamay ay biglang tumilapon na parang kidlat. Nang itinapon niya ang putok na ito, kahit na ang kanyang kalaban o ang kanyang sarili, walang nakakaalam kung sino ang kanyang target. Ang paningin ng dalawang partido ay labis na naapektuhan ng pagsabog ng enerhiyang bagyo, at ang liwanag at anino sa kanilang harapan ay nasira lahat. At ang nakaraang eksena kung saan dinaig ni Yut Ian Daoluo ang Black Emperor ay nakita ng lahat ng malalakas, kaya nang bigla niyang inihagis ang baril ng Yut Ian sa kanyang kamay. Halos lahat ng abyss powerhouses ay subconsciously masikip. Ang paghagis ng baril na ito ay parang isang nakakasakit na sungay, at ang lahat ng mga Diyos ng digmaan ay halos sabay-sabay na gumalaw. Itinaklap ni Haori Daoluo Auroy ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, at ang kanyang mga mata ay agad na naging kulay gintong pula. Kasabay nito, lumiwanag din ang ikapitong singsing ng espiritu sa kanyang katawan. Ang malaking araw sa itaas ng kanyang ulo ay mabilis na lumubog, nilunok ni Jing ang kanyang katawan dito, at sa proseso ng paglunok, ang malaking araw ay lumawak din ng 3 beses na mas malaki. Ito ay ang kanyang martial soul real body, si Haori ay bumaba. Biglang itinapon ni Mo Chin Daoluo Mo Zihong ang Chin Chin mula sa kanyang kamay. Bilang isang control-type spirit master, talagang itinapon niya ang martial arts na dati niyang kinokontrol. Natigilan ang demonyong emperador at ang malalakas na kulto ng banal na espiritu na nanunood sa labanan. Ano ang gagawin nito? Wala pa akong narinig tungkol sa Magic Chin Daoluo na nagsasagawa pa rin ng ganitong uri ng operasyon. Hindi ba dapat niyang gamitin ang piano para kontrolin ang mga manunood? Sa katunayan, ang mga abyssal na nilalang ay hindi partikular na nag-aalala tungkol sa iba't ibang negatibong kontrol na dulot ng piano. Sa susunod na sandali, ang malalakas na lalaki ng banal na espiritu ay hindi napigil ang maging tamad, dahil ang magic piano ni Mo Zihong ay hindi itinapon sa kabilang panig, ngunit sa malaking araw na katatapos lang ng pagdating ng Hauson. Hindi lang iyon, si Mo Zihong ay nagpakita ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha, at ang ikapitong spirit ring sa kanyang katawan ay sabay ding lumiwanag, at ang magic piano na ibinato niya sa di kalayuan ay naging maliwanag. Sa susunod na sandali, ang magic piano ay naunat, at si Mo Zihong ay naging isang magic piano na tumakbo patungo sa kanya tulad ng isang gamo-gamo na nakikipaglaban sa apoy. Ngunit ang kanyang magic piano mismo ay nakuha sa isang mahabang liwanag sa sandaling ito. Ito ay isang puting liwanag, na tila isang sinag ng liwanag sa buong hangin. Gayunpaman, nang ito ay sumanib sa pagdating ni Haori Daoluo, biglang nagbago si Haori. Sa sandaling ito, ang orihinal na bilog na malaking araw ay biglang umunat sa magkabilang gilid at naging isang hugis itlog. Sa golden red oval, isang puting sinag ang nangyaring tumawid dito. Naging isang sinag ng liwanag. Sa sandaling ito, nang sumali si Mo Zihong, lumiwanag din ang ikasyam na singsing ng espiritu sa kanyang katawan. Para sa sinumang Panginoon ng kaluluwa, ang pangsyam na kakayahan ng kaluluwa ay ang kanilang pinakahuling sandata, at ito rin ang kanilang sukdulang malalim na kahulugan, ang pinakamalakas na kakayahan ng kaluluwa. At si Mo Zihong, na nagpasiklab sa ikasyam na kakayahan ng espiritu, ay naging isang puting liwanag sa sandaling ito, bumagsak sa nakaraang puting liwanag na filament na may walang katulad na katumpakan. Sa isang iglap, ang puting liwanag na filament na binago ng magic piano ay biglang nahati sa 7, at ang Haori na bumaba, sa oras na ito, ay muling nabuo, at naging isang malaking ginintoang pulanggukan na hugis. Ito ba? One fusion skill. Ang emperador ng multo sa tabi ng emperador ng demonyo ay halos magbulalas. Hindi banggitin ang Ghost Emperor, ang Underworld Emperor. Maging sa panig ng Federation, nagkatinginan ang lahat, maging ito man ay Spirit Spreading Pagoda, Shrek Academy, Tang Sect, o kahit na ang mga powerhouse ng militar, lahat sila ay puno ng pagkabigla. Magagawa ba ito ng ganito? Alam ng lahat ang martial arts fusion skills ni Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo,
ngunit kailan nagkaroon din ng martial spirit fusion sina Howdy Daoluo at Makon Daoluo, dalawang mukhang walang kaugnayang powerhouse. Sanay. At nang ang dalawa ay pinagsama at ganap na natunaw sa isa, ang mga pagbabago-bago ng enerhiya sa hangin ay napakatindi na lumampas pa sila sa antas ng Yutian Daoluo Guanyo. Sa orihinal na Temple of War, natatakot ako na si Hanhai Daoluo Chen Xinji lang ang makakapaghambing. Sa loob ng mahabang panahon, alam ng mga Soul Master na ang pinakamayamang Soul Master na organisasyon ay ang Spirit Transmission Tower. Bago nawasak, ang pinakamakapangyarihang Soul Master na organisasyon ay ang Shrek Academy. Ang Templo ng Digmaan ay isang pag-iral na maaaring tawaging Spirit Spreading Pagoda, Shrek Academy, at Tang Sect. Para sa karamihan ng mga Spirit Master, alam lang nila na ito ang lugar ng pagtitipon ng mga powerhouse ng militar, ngunit kakaunti ang nakakaalam kung gaano ito kalakas. Mas maraming Keitolusan ang nagmumula mismo sa ilalim ng federasyon. At ang apat na salitang ito ay tila nangangahulugan din na ang Templo ng Digmaang Diyos ay hindi ang pinakamalakas na organisasyong Panginoon ng Kaluluwa. Kung ikukumpara sa iba pang tatlong organisasyon, hindi bababasa, ang kanilang oras ng pagtatatag ay ang pinakamaikling, at sa pangkalahatan ay tila ang pinakamahina. Ngunit sa sandaling ito, ginamit ni Howdy Daoluo at Makon Daoluo ang kanilang mga aksyon upang sabihin sa lahat na ang Templo ng Digmaan ay mayroon ding background ng Templo ng Digmaan. At pagdating sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, nang ang sandaling ito ay nauugnay sa kapalaran ng buong Daoluo Continent, wala na silang anumang reserbasyon. Ang tunay na lakas ay ganap na inilabas sa sandaling ito. Alam mo, ang Emperor Sword Daoluo Dragon Sky Dance at Divine Sword Daoluo Sumyengjun's Martial Soul Fusion Skills ay ang Martial Soul Fusion Skills ng ikalawa at ikalabintatlong God of War. Ito ay napakalakas na. Gayunpaman, nauna si Howdy Daoluo sa lahat ng 18 Gods of War, at si Mo Zihong, Makon Daoluo, ay nasa ikalima rin. Sa katunayan, pabayaan ang ibang mga Spirit Master Organization, kahit na sa Temple of War, hindi lahat sa kanila ay nakakaalam na sina Howdy Daoluo at Makon Daoluo ay nagtataglay ng ganitong martial arts fusion skill. Ito rin ang dahilan kung bakit hinirang na ni Hanhai Daoluo Chen Xinji si Aorui bilang Master ng Temple of War pagkatapos ng Guanyo. Ang anumang Soul Master Organization ay kailangang magkaroon ng napakalakas na combat power para maupo, kung hindi, magiging parang ang Spirit Transmission Tower ay pinigilan noon ng Shrek Academy. Howdy Tianqin. Ito ang pangalan ng One Fusion Skill. Walang tumutugtog at automatic ang mga string. Nag-boss ang unang string, at biglang nag-alab ang langit. Sa isang iglap, tumaas ang temperatura. Lahat ng nasa harap ay naging distorted. Ang orihinal na matinding enerhiyang bagyo ay biglang napunit mula sa gitna hanggang sa mga gilid. Sa sandaling ito, isang marahas na dagandong ang umalangaw sa di kalayuan. Ngunit ang pag-iral na pinamumunuan ng Abyssal Powerhouse sa kabilang panig ang nagwagayway ng kanyang kanang kamay at umiwas sa matalim na sibat ng Yutian na lumipad sa kanyang harapan. Ang kanyang kamakaway na kanang kamay ay agad na naging itim na kuko, na medyo kakaiba. Mayroon lamang 4 na daliri, lahat ay ipinakita bilang mga cone, kasing itim ng tinta. Ngunit nang ito ay umindayog, tila sinira nito ang pagkakakulong ng buong eroplano, na umabot sa isang hindi pa nagagawang antas ng katakutan. Ngunit ang kakayahang maitaboy ang Yutian Magic Spear, maiisip ng isa kung gaano kalakas ang nakakasakit na kapangyarihan nito. Gayunpaman, para kay Yutian Daoluo, ang kanyang layunin ay nakamit. Ang layunin ng shot na ito ay bigyan ng oras sina Howdy Daoluo at Makon Daoluo na kumpletuhin ang martial arts fusion skills. Ang dahilan kung bakit pinananatiling lihim ang dalawang soul fusion skills na ito ay dahil mayroon pa rin silang ilang problema, ibig sabihin, medyo mahaba ang proseso ng pagkumpleto ng soul fusion skills, hindi tulad ng karamihan sa soul fusion skills na maipapakita sa isang iglap. Kailangan muna nilang ilabas ang kanilang mga martial soul avatar, at pagkatapos ay kumpletuhin ang pagsasanib. Kapag naputol ang prosesong ito, hindi na magagamit ang martial soul fusion technique. Nahubog si Howdy Tianqin, at maging si Yutian Daoluo ay hindi napigil ang magpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Ang unang string, bunutin ang mga ulap at makita ang araw. Ang malawak at kahangahangang tunog ng piano ang nagtulak sa malakas na liwanag na parang talam ng liwanag upang sumabog. Halos agad-agad, dumating siya sa harap ng maraming abyssal powerhouses sa tapat. Sa abyss plane, bahagyang napangiwi ang ulo, ngunit hindi niya sinasadyang umatras. Sa isang hakbang pasulong, ang kanang kuko ay muling inindayog. Sa proseso ng pag-indayog, bumukas ang kuko, at tila hahawakan na niya ang ulap. Boom! Ang talam ng liwanag ay sumabog, at ang kalangitan ay tila naging karagatan ng liwanag. Ang mataas na temperatura na sumiklab sa mga sandaling iyon ay parang nagbaliktad ang langit. Ang buong araw ay baluktot, maiisip kung gaano katindi ang nakakatakot na mataas na temperatura na ito. Sa paligid ng Howdy Tianqin, lahat ng mga Diyos ng digmaan ay nagtipon sa paligid. Sa kabilang banda, sa isang iglap ay nagbago na rin ang pinunong nakatanggap ng suntok. Ang katawan ng tao ay biglang namamaga, at sa isang iglap, ito ay naging isang figure na kasing taas ng 3 metro.
Ito ay hindi partikular na napakalaki sa nilalang sa kailaliman, ngunit nang ihayag niya ang kanyang sariling katawan, nabigla ito na parang isang hari ng demonyo. Napakalaki ng kanyang ulo, halos 1/4 ng kanyang katawan, at ang hugis ng bungo ng kanyang mga mag-aaral ay nagiging mas halata habang lumalaki ang ulo. Isang bungkos ng malalaking pakpak ang nakabukas sa likuran niya, at isang pares ng malalaking kuko ang nasa harap ng kanyang mga braso. Sa sandaling ito, may dampi ng madilim na pula sa kanyang itim na katawan. Obviously, sa dati niyang anyo ng tao, nakaranas pa rin siya ng kaunting saksak kay Haori Tianqin. Gayunpaman, nagulat si Yu Tiandaoluo Guanyo. Siya ang higit na nakakaalam kung gaano kalakas ang offensive power ni Haori Tianqin. Malakas na suntok ang ginawa ng kalaban sa kanyang katawan, at ang lakas ng katawan niya. Ang ganitong uri ng pisikal na lakas ay maihahambing sa non-leakage golden body ng main body na Daoluo Arum. Higit pa rito, ang pagkakaiba ay ang walang leakage na gintong katawan ay nagbibigay diin sa perpektong pagkakaisa. Sa oras na ito, ang katawan ng abyssal na nilalang na ito ay napakatigas, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na walang masisira. Mamamatay kayong lahat. Ang boses ng taong ito ay medyo matigas, mas mababa sa impit ng Spirit Emperor na halos kapareho ng mga tao. Sa susunod na iglap, ang mga pakpak sa likod nito ay biglang kumapa. Inalog ang kanyang katawan, ang orihinal na taas na 3 metro ay agad na naging 100 metro, at pagkatapos ng isang paglukso, sumugod na siya patungo sa mga Diyos ng digmaan sa War God Temple, at isang pares ng higanteng mga kuko ang humawak at nahulog sa hangin, na parabang pinupunit ng husto ang Haori Tianqin. Diablo. Pang-apat na kailaliman. Panginoon ng Abyss Golem. Bilang karagdagan sa Abyss Sage, mayroong pamagat ng pinakamatigas sa kailaliman. Ang lakas ng pisikal na depensa nito ay masasabing una sa bangin. Ang espiritong emperador ay malakas sa antas ng espiritual na kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng demonyong emperador ay nasa katawan nito. Ang pisikal na lakas nito ay napakalapit, at masasabi pa nga na umabot na ito sa antas ng mga ordinaryong Diyos. Pagkatapos ng kamatayan ng Ling Emperor, isa na siya sa mga pinuno ng kailaliman. Sa oras na ito ay ganap na ipinatupad, at agad itong nagpakita ng isang malakas na nalampasan ang mga ordinaryong maladyos. Ang iba pang mga abyssal powerhouses ay sumunod ng malapit sa likod nito, at sumugod sa gilid ng mga powerhouse ng Diyos ng digmaan sa likod nito. Ang digmaan ay puspusan. Ang pangalawang string ni Haori Tianqin ay nag-vibrate at muling nag-hum. Nag-iba-iba ang langit kasama ng naunang ulap. Sa pagkakataong ito, nang tumunog ang mga kwerdas, biglang nagbago ang kalangitan, at ang langit ay nabaligtad sa isang iglap. Para bang nabaligtad ang universo. Sa makapangyarihang lakas ng Devil Emperor, sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay talagang nakabaligtad, at ang katawan na orihinal na sumalpok sa malakas na bahagi ng Temple of War ay naging isang pabalik-balik na suntok, na sumugod sa malayo. Ang nakakapagtaka pa ay bukod sa kanya, hindi ganito ang ibang abyssal powerhouses. Tanging ang Devil Emperor ang nagtapon sa kabilang direksyon. Ang iba pang 8 abyssal powerhouses, kabilang ang Black Emperor at ang B Emperor, lahat ay bumilis. Nagmadali siyang pumunta sa Temple of War. Ang Haori Tianqin ay hindi kailanman naging isang nakakasakit na kasanayan sa pagsasanib ng martial arts, ngunit isang napakabihirang uri ng kontrol. Si Haori Tianqin din ang pinakamalakas na kontrol sa Temple of War sa totoong kahulugan. Ang Emperor B at ang Black Emperor ay orihinal na nasa tabi ng Devil Emperor. Biglang tumalikod ang Devil Emperor at natigilan silang lahat. Sa oras na ito, ang mga Diyos ng digmaan ay sumugod na. Si Yu Tiandaoluo ay sumugod sa harapan, at ang Yu Tianasibat ay tumusok sa kanyang kamay. Tila simple at hindi mapagpanggap, ngunit nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na bumalik sa orihinal. Naramdaman na lang ni Heidi na may nanlamig sa kanyang katawan, iyon ang lamig sa kanyang kaluluwa, nakipag-away na siya noon kay Yu Tiandaoluo. Ako ay pinipigilan sa lahat ng oras, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganoong klase ng matinding ginaw. Isang mahinang lamig ang nagmula sa mapayapang mga mata ni Yu Tiandaoluo. Para sa kanya, si Hanhai Daoluo Chenzinji ay isa ring guro at kaibigan, ngunit namatay siya sa larangan ng digmaan ngayon. Bilang kontemporaryong master ng Temple of War God, dapat siyang manatiling kalmado sa pamumuno ng lahat ng God of War, ngunit sa katahimikang ito, walang mas malungkot kaysa sa kanya. Siya at si Chenzinji ay nagtrabaho ng higit sa 50 taon, at palagi siyang naging katulong ni Chenzinji, at ang dalawa ay nagtutulungan. Si Chenzinji ay nasa labas, siya ang namamahala. Sa pagpupuno sa isa't isa, ang templo ng digmaan ay may sukat ngayon. Masyado siyang naapektuhan ng pagkamatay ni Chenzinji. Palagi siyang may kalmado na personalidad, at sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng layuning pumatay. Noong nabangga niya ang Black Emperor kanina, dahil hindi pa dumating si Tang Wulan, sa katunayan ay hindi ginamit ni Guan Yu ang lahat ng kanyang lakas. Dahil kapag ginawa niya ang lahat upang patayin ang Black Emperor, kahit na magtagumpay siya, ang kanyang sariling konsumo ay napakalaki. At kung ang abyssal energy ng Black Emperor ay nakatakas, hindi ba ang lahat ay magiging sayang sa lahat ng nakaraang pagsisikap? Kaya naman, hinihintay ni Guan Yu ang pagkakataon.
Sa sandaling ito, ang Abyss Channel ay sarado na, at ang mga nilalang sa kailaliman ay walang posibilidad na makatakas. Ito ay higit na isang labanan ng buhay at kamatayan. Ginamit din ng Yutian Daoluo na ito ang kanyang buong lakas sa unang pagkakataon. Ito ay mukhang hindi mapagpanggap na pagbaril, ngunit ito ang kakanyahan ng kanyang buhay. Sa gilid ni Emperor Feng, dalawang sword lights ang pumutok, ito ay sina Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo na nagsanib puwersa. Dalawang espada ang pinagsama. Bagamat hindi pa nila ginagamit ang martial spirit fusion technique, ang kanilang mag-asawa ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon, at ang kombinasyon ng dalawang espada ay isang malakas na ultimate move. Ang kalangitan ay natatakpan ng sword glow, at dumiretso sa Emperor Feng upang takpan ito. Nahanap din ng ibang mga Diyos ng digmaan ang kanilang mga kalaban, at halos sumugod si Ferocious Wolf Daoluo Dongxian sa kampo ng kalaban na may brutal na ugali. Dumiretso kay Emperor Jian, na parehong natalo kay Kanglong Daoluo ng Gangyi. Kung gagamitin mo ang uri ng Soul Master para suriin ang Emperor Sickle, dapat siya ay isang sensitibong uri ng pag-atake ng War Soul Master. Sa mundo ng mga tao, ang malakas na pag-atake ay nagtagumpay sa sensitibong pag-atake. Walang duda na si Dongxian ang pinakamakapangyarihang uri ng Assault Type War Spirit Master. Sa oras na ito, ang kanyang figure ay namamaga, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng sandata ng labanan, at siya ay sumugod patungo sa kalaban na parang isang mabangis na Diyos. Bilang karagdagan sa mga kasanayan sa Martial Soul Fusion, ang tanging tunay na Ultimate Daoluo sa eksena ay sina Yutian Daoluo at Fierce Wolf Daoluo. Tiyak na mararamdaman ni Singing Emperor ang lakas ng kalaban. Kung nasa heyday pa siya, hinding-hindi siya matatakot kay Dongxian. Ngunit sa oras na ito, dumanas ito ng mabibigat na pinsala, at nabali nito ang karit sa isang tabi, at ang lakas nito ay lubhang na pinsala. Maaari lamang itong mabilis na eye flap ang mga pakpak sa likod niya, nagiging isang sinag ng liwanag at sinusubukang tumakas sa malayo. Nagham ang mga string. Naramdaman lamang ni Emperor Jiao na ang mga bituin ay nagbabago at ang universo ay nabaligtad sa isang iglap. Ang lahat sa paligid ay tila naging ilusyon sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, laking gulat niya nang matuklasan na hindi lamang niya pinalawak ang distansya mula sa Fierce Wolf Daoluo, sa halip ay lalo siyang nilapitan. Siya ay talagang tulad ng isang gamo-gamo sa apoy, at sumugod patungo sa kabilang partido. Nagulat si Emperor Jian, ngunit sa oras na ito, lubos din itong ipinakita ang pag-asang ma-promote sa ranggo ng emperador. Ang mga pakpak sa likod niya ay biglang nag-oscillate sa mataas na frequency, na pilit na tinapos ang kanyang momentum. Hindi lang iyon, naging ilusyon din ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang katawan, siya ay naging hindi mabilang na mga multo, at lumipad sa lahat ng direksyon sa parehong oras. Sa sandaling ito, huminto rin ang Ferocious Wolf Daoluo Dongxian, ang kanyang mga kamay na naging mga kuko ng lobo ay gumawa ng pagpunit sa kawalan. Pinunit niya talaga ang espasyo sa harapan niya. Ngunit sa susunod na sandali, si Dongxian mismo ay tumagos sa lamat at nawala sa hangin. Ang multo na binago ng Emperor Sickle ay tumakas ng napakabilis. Biglang naramdaman ng kanyang tunay na katawan ang isang hindi maipaliwanag na takot na biglang lumitaw, at ang kanyang buong katawan ay tila nanginginig dito. Hindi maganda. Hindi sinasadyang kinuha ni Emperor Sickle ang nag-iisang karit at nilaslas ito sa isang direksyon. Nabasag ang espasyo, at may lumitaw na figure sa harapan niya. Ang mar-angle na katawan ay sumugod, at bigla itong hinawakan ng Ferocious Wolf Daoluo Dongxian gamit ang kanyang kanang kamay at hinampos ito sa karit mula sa tagiliran. Kasabay nito ang malakas na pagsabog niya. Agad na gumuho ang paligid. Naramdaman lamang ni Emperor Karma na ang malakas na pagkakakulong ay pumipiga sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang siya ay agad na nanigas. Sa susunod na sandali, ang mga paa sa harapan ni Dongxian ay nakadikit na sa katawan nito. Isang ngiti-ngiti ang lumitaw sa mga mata ni Dongxian, ang kanyang mga kalamnan ay namaga, at ang tatlong karakter na battle armor na si Guanghua ay bumaril ng marahas, bang! Ang matigas na katawan ni Emperor Jian ay bigla niyang pinunit. Karit ng emperador, kamatayan. Rumble. Sa lupa, kung saan isinara ang daanan ng kalaliman, muling lumitaw ang marahas na pagkabigla at dagandong, ito ay ang panginginig ng eroplanong kalaliman. Sa sandaling ito, isang pagsabog ng gininto ang liwanag ang bumaril, at ang kawalan ay tumawid. Ang katawan ni Emperor Jian ay nagkapira-piraso at ang abyssal energy na gusto lang makatakas ay halos agad na hinigop ng gintong liwanag. Ang gininto ang liwanag ay umikot lamang sa kawalan, at ang enerhiya ng karit na emperador ay ganap na nawala ng walang bakas. Ang dagandong ng Abyss Channel ay biglang naging mas matindi. Ang higit na nakakatakot ay ang Abyssal Sides, na naging pangunahing batayan sa larangan ng digmaan, ay sunod-sunod na pumutok at naging masa ng abyssal na enerhiya. At napapalibutan ng gintong liwanag na iyon, ang abyssal energy na binago nila ay hinihigop ng Traxion. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Sa sandaling ito, ang Devil Emperor na nagmamadaling lumabas sa kabilang direksyon ay kinokontrol lang ang kanyang katawan upang tumalon pabalik, ngunit ang hari ng side ng abyss ay nahulog. Kailangan kong sabihin na sa pakikipagtulungan, ang templo ng digmaan ay masasabing sobrang taset.
Si Dong Xian ay hindi miyembro ng Temple of War God, ngunit ang kanyang mga aksyon ay ganap na pinakilos ni Yutian Daoluo. Malubhang nasugatan ni Kang Long Daoluo ng Gang Yi si Emperor Jian, at binigyan ng pagkakataon si Dong Xian. Ngunit higit sa lahat, ito ay ang kontrol ng grupo ni Haori Tianqin. Sa ilalim ng kontrol ni Haori Tianqin, ang pinakamalakas na Demon Emperor ng kalaban ay nabigong mailagay sa larangan ng digmaan sa unang pagkakataon. Sa ilalim ng kontrol nito, binigyan nito si Dong Xian ng pagkakataon na patayin si Emperor Shan Jian. Ginawa pa nitong hindi gamitin ni Emperor Kick ang sarili niyang bilis para makatakas. Sa ilalim ng mga pangyayari, ang bentahe ng Temple of War ay biglang lumawak. Bagamat ang kalaban ay mayroon pa ring 3 Emperor-level powerhouses, ang kawalan ng Sickle Emperor na may napakataas na attack power ay nagpapahina pa rin sa kabuuang siyam na Panginoon ng Kalaliman. Nang ang gintong sibat ng dragon ay itinapon ni Tang Wulan, ang mga mata niya at ni Guyana ay nanatili sa mukha ng Demon Emperor. Titigan mo siya kung may gagawin ba siya. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang Demon Sovereign ay hindi gumalaw ng anuman. Malamig lang na lumulutang ang mga mata niya sa hangin, parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng nangyari. Napanood lang ni Tang Wulan na nilamon ang abyssal energy ng Emperor Sickle at maraming abyssal evil sickle. Bumalik ang Golden Dragon Spear, dala ang nakakapaso at matinding abyssal na enerhiya sa subtree ng buhay sa hindi kalayuan, at malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan ang cheering ng subtree ng buhay. Ito ay napakalaki at purong enerhiya. Tahimik na binitawan ni Guyana ang kamay na nakahawak kay Tang Wulan sa oras na ito, ngunit siya mismo ay hindi gumamit ng Silver Dragon Spear upang lumunin ito, nakatuon lamang sa labanan sa field. Nang makita ang Emperor na karit na namamatay sa labanan, ang Devil Emperor ay galit na galit. Isang dagandong ang pinakawalan niyang tiyan. Ang kanyang malaking katawan, 100 metro ang taas, ay biglang nagbago. Kumapakpak ang mga pakpak sa kanyang likuran. Pagkatapos ay nagdilim ang buong kalangitan. Field. Devil Emperor, ang madilim na mundo. Ang napakatinding itim ay nagdudulot ng napakalaking presyon. Ang lahat ng mga Diyos ng digmaan ay malinaw na nadama na ang kanilang kapangyarihan ng espiritu ay nagsimulang maging stagnant. Sa susunod na sandali, naramdaman nila na para silang nasa vacuum, at lahat ng mga molekula ng enerhiya sa hangin ay naglalahos sa napakabilis na bilis. Parang nilamon ng madilim na kalangitan ng buong kalawakan. Biglang lumiwanag si Haori Tianqin, at ang pangatlong string ay nag-iba-iba, na sinamahan ng isang paghiging na tunog. Muling uminit ang hangin, at sumambulat ang isang layer ng pulang maskara, na pilit na hinihiwalay ang mapang-epong puwersa ng madilim na kalangitan. Ngunit sa sandaling ito, ang Devil Emperor ay bumaba mula sa langit at dumiretso sa larangan ng digmaan. Ako ang kalaban mo. Sa isang malakas na sigaw, iniunat ng Ferocious Wolf Daoluo Dong Xian ang kanyang katawan, at ang kanyang buong pagkatao ay namaga sa isang iglap. Sa isang iglap, siya ay nagbagong anyo sa 100 metro, marahas na tumalon sa hangin, at binati ang Devil Emperor. Sa kabilang panig, nagsimula na rin ang labanan sa pagitan ng Black Emperor at Yutian Daoluo Guanyo. Sa pagharap sa hindi mapagpanggap na pagbaril ni Guanyo, ang likod ng itim na emperador ay natangay, na bumubuo ng isang malaking itim na butas, na naging lakas ng paglunok. At siya mismo ay mabilis na natunaw sa black hole. Sinusubukang labanan ng putok ni Guanyo sa walang katapusang paglamon. Ang mas makalangit na sibat ay kumikinang ng maliwanag, na dumadaan sa kawalan sa isang iglap, na parang tumutusok sa buong kalangitan. Sa mahinang tunog, nahulog ang Black Emperor mula sa black hole, at nabasag ang black hole. Muling tumusok ang matalas na sibat ni Yutian, mukhang simple at hindi kapansin-pansin, ngunit ang Heidi ay nakaramdam ng sobrang kahinaan. At sa sandaling ito, nahulog ang karit ni Emperor, hinayla ang kanyang isip. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng mapagpasyang kulay ang mga mata ng itim na emperador. Naiintindihan niya na hindi niya magagawa ang kanyang makakaya kung hindi. Sa mahabang buhok na walang hangin, hinawakan niya ang kanyang puso sa kanyang mga kamay, at isang ulap ng lila itim na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Si Heidi ay maaaring maging isa sa 10 emperador ng Kalaliman, na umaasa sa ganap na lakas. Sa sandaling lumitaw ang lilang itim na kumpol ng liwanag, ang lahat sa paligid nito ay nasira. Ang Yutian Magic Spear na sumunod sa mga prinsipyo ng langit at lupa ay hindi maiwasang mapalingon sa isang tabi. Kung tungkol sa buong katawan ng itim na emperador, siya ay ganap na naging lila at itim ng sabay. Ang bola ng liwanag sa kamay ay natapon, ito ay bola ng liwanag, ngunit nang lumipad ito, ang mabigat ay nalampasan ang bundok. Ang 10 dakilang emperador ng Kalaliman, bawat isa ay may sariling kakayahan na pindutin ang ilalim ng kahon. Nagawa nilang pakilyusan ang kapangyarihan ng eroplano sa kailaliman sa totoong kahulugan. Sa oras na ito, ang mga kamay ng itim na emperador ay eksaktong nasa antas kung nasaan siya, na may marami sa mga core ng eroplano ng itim na emperador. Ang King-level Abyss Lord mismo ay ang core ng Abyss, at hindi maaaring ihiwalay sa core. Kapag ang core ay nawasak o nalunok, ang buong layer ay tapos na. Ngunit pagkatapos maabot ang antas ng emperador, ang powerhouse ng antas ng Abyss Emperor ay maaaring pakilyusan ang pangunahing kapangyarihan na ito, ibig sabihin,
umaasa sa kailaliman ng kailaliman, maaari nilang ituon ang lahat ng enerhiya ng kanilang sariling antas sa kanilang sarili. Ito ay parang hinihigop at nilalamon ang kapangyarihan ng lahat ng mga tao ng kanyang sariling tribo, at pinagsama silang lahat sa sarili. Bakit nagawang itaas muli ni Lingdi ang kanyang espiritual na kapangyarihan kapag kaharap si Guyana, mula sa pagpasok sa Divine Origin Realm sa mas mataas na antas? Ito ay dahil sa oras na iyon ay pinakilos niya ang kanyang kaibuturan ng kailaliman. Ang lahat ng kapangyarihan ng linya ng Abyss Linglong ay pansamantalang inilipat sa kanya, upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang kalaban na kanyang kinaharap ay ang Silver Dragon Princess na si Guyana. Ang pamamaraang ito ng paghugpong ay maaaring agad na mapataas ang sariling lakas. Ngunit mayroon ding isang napakalinaw na depekto, iyon ay, ang ganitong uri ng pagkonsumo, walang paraan upang mabawi. Kinakailangan ng kailaliman mismo upang mabawi pagkatapos ng mga taon ng pagpapanumbalik o lunok ng sapat na enerhiya sa buhay. Ang pakikipaglaban sa kanyang sariling core tulad ng Black Emperor, hanggat ito ay tumatagal ng kaunti, ang pagkonsumo ay magiging sanhi ng kanyang buong lahi na mahulog sa Abyss Rangkang. Sa oras na iyon, hindi na siya magiging powerhouse sa antas ng emperador sa kailaliman. Kung ang oras ay mas mahaba at ang kapangyarihan ng core na ito ay ubos na, ang buong pamilya ng Black Emperor ay malilipol din. Sa makatuwid, hindi kailanman gagamitin ng Black Emperor ang pangunahing kapangyarihan ng kanyang eroplano kapag hindi siya ang huling paraan. Nakaharap sa mabigat na lilang itim na bola ng liwanag na nagmula rito, nagbago rin ang ekspresyon ni Guan Yu. Bahagyang umatras ang figure, nagbago sa paghawak ng matalim na baril ng Yut Ian gamit ang dalawang kamay, at gumawa ng pataas na paggalaw. Ang kanyang mga galaw ay tila mabagal, ngunit sila ay napakakalma. Ang dulo ng baril ay kinuha sa itim na bola ng liwanag, at kaagad, ang bola ng liwanag ay lumihis at lumipad sa hangin. Sa oras na ito bumalik ang Devil Emperor, at lumitaw ang madilim na kalangitan. Sa pagtaas ng kadiliman ng sansinukob, ang aura ng itim na emperador ay naging malakas, at kahit na ang kaibuturan ng kanyang katayuan ay nagradiated ng mas malakas na liwanag, na umaaligid sa hangin sa loob ng isang linggo, at pagkatapos ay lumipad muli, tulad ng isang bulalakaw na sumugod sa buwan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Guan Yu, at nakita niya ang mabangis na lobo na si Dao Luo Dongxian na sumunggab sa Demon Emperor, ang Haori Tianqin ay naghuhumiyaw, na pilit na nilalabanan ang madilim na mundo. Ang oras ay panandalian. Ang kabuuang lakas ng dalawang panig ay napakalapit, kung ito ay isa sa isa, maging ang templo ng digmaan ay halatang mahuhuli. Ang pagkakataon ay panandalian. Ang pagkamatay ng isang Sickle Emperor ay hindi nagpatinag sa pundasyon ng kabilang partido. At kapag si Haori Tianqin ay hindi na makapagpatuloy sa panig ng isang tao, magiging mahirap na manalo sa labanang ito. Digmaan. Malakas na sigaw ni Guan Yu. Ang baril ng Yut Ian sa kanyang kamay ay biglang naging isang nakakasilaw na kulay na maliwanag na maliwanag. Kasabay nito, may mabangis na apoy na nag-aapoy sa kanyang katawan. Ang nasusunog, ngunit may 4 na karakter na sandata sa labanan. Katulad noong sinunog ni Kang Long Daoluo Nangang Yi ang kanyang sandata sa labanan ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, ganap ding pinasabog ni Guan Yu ang kapangyarihan ng kanyang sariling sandata sa labanan. Isang puting 6 na puntos na bituin ang lumitaw sa paanan ni Yut Ian Daoluo. Sa sandaling ito, ang espiritu at espiritu ng kanyang buong katawan ay tumaas sa itaas halos kaagad. Ang kanyang mga mata ay naging lubhang makintab, at ang kanyang hininga ay puno ng sigla. Sa isang iglap, ang buong tao ay tila muling nabuhay sa kabataan, at ang kanyang mukha ay naging mas bata. Bagamat karaniwan ang kanyang hitsura, mayroon siyang isang espesyal na uri ng maalikabok na ugali. Sa isang hakbang, tila nakatawid na talaga siya sa langit, at ang mas matalas na sibat sa kanyang kamay ay tumusok, tila mabigat at mabagal, at kasing bilis ng kidlat. Mabilis at mabagal, bigo si Yin at Yang. Ang Demon King na nanunood ng labanan mula sa malayo ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Ito ay, nang ang katawan ni Yut Ian Daoluo Guan Yu ay nasunog sa apoy, ang kanyang pakiramdam ay ang pinakamalinaw, tulad ng kanyang naramdaman noong siya ay lumampas sa limitasyon at na-promote sa antas ng Diyos. Bukod dito, ito ay ang pambihirang tagumpay ng mental power at soul power sa parehong oras. Sa madaling salita, sa sandaling ito, si Yut Ian Daoluo Guan Yu ay hindi na limitado sa antas ng mala-Diyos, ngunit nakapasok sa tunay na Diyos sa isang iglap. Ang lahat ng ito ay tila napakasimple, prangka, at natural. Tila hindi na niya kailangang gumastos ng maraming pagsisikap upang makumplito ang tagumpay na ito na halos imposible para sa isang master ng kaluluwa ng tao. At ang putok na kanyang sinaksak ay ang unang putok matapos makapasok sa antas ng Diyos. Ang lahat ng mga espiritu pagkatapos makumplito ang pambihirang tagumpay ay lahat ng condensed sa shot na ito. Hindi inaasahan ng Black Emperor na si Yut Ian Daoluo ang magpapaputok ng ganoong putok sa oras na ito. Maging si Guan Yu mismo ay nasa napakagandang kalagayan sa oras na ito. Sa kanyang isip, lahat ng uri ng pag-iisip ay lumitaw na parang bukal. Parang bumalik ito noong bata pa siya. Sa kanyang kabataan, siya ay isang napakatalino na master ng kaluluwa.
Sa mga tuntunin ng talento, wala siya sa ilalim ni Han Hai Daoluo Chen Xinji, at hindi rin siya mas masahol kaysa kay Qing Tian Daoluo Yunming. Minsang sinabi ni Yunming sa kanya na ang namiss niya ay ang pagnanais na manalo, at ang kanyang pagkatao ay masyadong mapayapa. Sa makatuwid, kahit na maabot mo ang tuktok, ito ay magiging ibang landas mula sa kanila. Mapayapa ang buhay ni Guan Yu, at naging bahagi na ng kanyang katawan ang paglilinang. Mag-ipon ng makapal at manipis na buhok, at pagbutihin ang aking sarili araw-araw. Sa mga tuntunin ng mga batayan, walang sino man sa mundo ng master ng kaluluwa ang maaaring ihambing sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga pagpapabuti at pambihirang tagumpay ay tila natural na dumating. Gayunpaman, mula nang siya ay naging quasi-god, hindi pa niya sinubukan ang isang pambihirang tagumpay tulad ni Han Hai Daoluo Chen Xinji at Qing Tian Daoluo Yunming. Nananabik ba siya sa antas ng Diyos? Siyempre sabik siya. Gayunpaman, sa kanyang memorya at pangunawa. Ang pagnanais na ito na inaasahan niya ay tulad ng kanyang sariling katangian, lahat ay ginagawa ng natural. Sa makatuwid, kahit na siya ay naging isang maladyos, siya ay masikap pa rin na nilinang araw-araw, at hindi siya tumigil dahil sa pagwawalang kilos ng kanyang sariling paglilinang. Mag-ipon ng tahimik araw-araw, ngunit hindi talaga sinubukang masira. Alam na alam niya mismo na wala siyang katalinuhan ni Qing Tian Daoluo at Han Hai Daoluo, kahit subukan niyang makalusot, hindi siya magtatagumpay. Sa makatuwid, siya ay tahimik na nagdadala at nakakaunawa. Malalaman ang lahat sa labas ng mundong ito. Hindi niya maabot ang antas na iyon, ngunit ang anumang maladyos na kaharian ay maaaring makadama ng antas na iyon. Sa mga maladyos, dahil siya ang pinakamapayapa at pinakamasipag, lalo siyang nakaramdam ng malalim. Sa makatuwid, itong si Tian Daoluo ay tumahak sa ibang landas at nakahanap ng sariling paraan. Sa pagtaas ng edad, kahit gaano pa siya naipon, hindi siya makalusot. Alam ni Guan Yu na hindi na siya maaaring maging Diyos sa buhay na ito. Ngunit kahit na ito, hindi siya masyadong nabigo. Bukod dito, napagpasyahan niya na sa kanyang buhay, dapat siyang maghanap ng pagkakataon na mahawakan ang antas ng Diyos at tunay na maramdaman ang antas ng Diyos. Ang pakiramdam na ito ay napakasimple at malinaw. Kahit saglit lang, sapat na sa kanya. Hindi talaga siya makakalusot, ngunit kung siya ay desperado, maaari siyang pansamantalang iangat sa ganoong estado. Ang pamamaraang ito ay nasusunog. Sinusunog ang pinagmulan ng sarili, at sinusunog din ang lahat ng lakas ng sarili. Gamitin ang sandaling iyon ng sublimation para pansamantalang itaas ang iyong sarili sa antas ng Diyos. Ang oras na ito ay magiging napakaikli, ngunit ito ay tiyak na dahil sa kanyang akumulasyon sa napakaraming taon na siya ay may ganoong posibilidad. Pagkatapos lumipat sa ibang limit Daoluo, gaano man kasunog, imposibleng mahawakan ang antas na iyon. Ang pagpili sa pagitan ng Qing Tian Daoluo at Han Hai Daoluo ay ang pagsisikap na subukan ng isang tunay na tagumpay. Ngunit ang pinili ni Guan Yu ay ang isang instant fanghua. Kahit siya mismo ay hindi niya alam kung gaano siya katagal makakapit pagkatapos niyang ma-promote talaga sa God level. Pero hindi naman ito mahalaga, napag-isipan na niya ito, kailangan niya itong subukan minsan bago mabulok ang kanyang katawan, ito ang isa sa kakaunting pangarap niya sa mundong ito. At ang pagtatangka na ito ay ngayon. Ano ang mas mahusay kaysa sa pagharap sa isang malakas na kaaway at paggamit sa kanila bilang isang matchmaker para gawin ang eksperimentong ito? Nang masunog ang katawan ni Guan Yu sa apoy mula sa armor ng labanan at sa kanyang sariling pinagmulan, lahat ng mga Diyos ng digmaan ay hindi napigil ang magpakita ng kalungkutan sa kanilang mga mukha. Matagal nang sinabi ni Guan Yu sa kanila ang nangyari sa oras na ito. At hayaan silang matindaan ang lahat ng nangyari sa kanya, na itala din niya ang kanyang mga aksyon at plano ng detalyado, na iniiwan ito sa templo ng digmaan. Ito ang magiging pinakamahalagang kayamanan na iniwan niya sa templo ng digmaan. Matanda na siya, paano siya magpapatuloy sa pananatili sa mundong ito pagkatapos makumplito ang gayong pambihirang tagumpay at pagkasunog? Pero sa lahat ng ito, kinaya niyang harapin ito ng mahinahon. Sa sandaling ito, kapag siya ay tunay na nakapasok sa antas ng Diyos, tunay niyang naramdaman ang kapangyarihan mula sa ibang antas. Isang kaharian na hindi pa nararating pagkatapos ng napakaraming taon ng paglilinang. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi nakakagulat na ang lahat ng limit Daoluo ay kailangang maghanap ng mga tagumpay. Siya na ngayon ay ganap na kwalipikado upang sabihin na ang inaasahan na ito ay kapaki-pakinabang. Sa sandaling siya ay nakalusot, ito ay isang pakiramdam ng kalawakan, isang walang katapusang sublimation. Kung kayang kontrolin ng extreme Daoluo ang kapangyarihan ng mundo sa mundong ito hanggang sa limitasyon. Pagkatapos ng pambihirang tagumpay, ito ay paghiwalay sa mundong ito. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang tawag mula sa universo, ang hininga mula sa labas ng mundong ito. Ito ay isang pakiramdam ng tinatanaw. Hindi katakataka na ang Demon Sovereign ay nakaramdam ng pang-aalipusta para sa lahat pagkatapos makumplito ang pambihirang tagumpay. Ang paghamak na ito ay nagmula sa pag-override sa buong mundo. Ganito ba ang pakiramdam ng Diyos? Napatulala si Guan Yu sa putok na iyon. Ang mga puwersa ng langit at lupa ay hindi kasama, malayo ang nakadarama sa universo. Iyon ang kuha ni Ming Wu.
Ang plain core na itinapon ng Black Emperor ay nasa harapan niya sa sandaling ito, at ang Yutian Divine Spear ay nagdadala ng kapangyarihan na hindi kabilang sa mundong ito. Nang magkabanggaan ang dalawa, lumitaw ang hindi maipaliwanag na pagbabago. Ang core ng eroplano na itinapon ng Black Emperor ay tumigas sa hangin, ngunit ang kinang ng Yutian Divine Spear ay sumambulat sa isang iglap. Naramdaman lang ng Black Emperor na ang taong nasa harap niya ay biglang tumangkad, ngunit ang buong eroplano ng Black Emperor na kinakatawan niya ay nasa harap niya, sa ilalim ng paghatol. Oo, isa sa mga Diyos na tinek, paghatol sa eroplano. Ang kaibuturan ng eroplano ay nagyelo sa isang iglap, at sa susunod na sandali, ito ay nilamon ng sibat na liwanag at nawala ng walang bakas. Nantigas din ang katawan ng Black Emperor. Matapos mawala ang core ng eroplano, ang kanyang katawan ay agad na nagsimulang maghiwa-hiwalay. Dumaan ang liwanag ng baril, at nawala ang dilim. Kahit na ang escaping abyssal energy ay hindi lumitaw. Si Yutian Daoluo, isa sa mga tinek ng Diyos. Hoy di, mamatay ka. Ang marahas na umaatungal na bundok ay yumanig sa lupa, at maging ang mga bitek ay muling lumitaw sa labasan ng daanan na kakasara lang. Kahit na ang malalakas na tao ay malinaw na nakadarama ng kalungkutan mula sa kalaliman ng eroplano. Sa pagkakataong ito ay ang pagkamatay ng isang emperador-level powerhouse. Maging ang ikawalong patong ng kalaliman ay pumutok din. Bagaman walang ganoong kakilakilabot na paggalaw nang masira ang pangalawang layer ng kalaliman. Ngunit ito pa rin ang nagpang-inag sa buong mundo. Bumagsak na rin ang Black Emperor. Tahimik na natigilan si Guan Yu sa ere, na parang inaalala pa rin ang nangyari noon. At ang pagbagsak ng Black Emperor ay nakaapekto rin sa buong larangan ng digmaan, at ito ay nagdulot ng malaking dagok sa maraming powerhouse sa kailaliman. God level. Mayroon ding antas ng Diyos sa panig ng tao. Kahit na ito ay kasing lakas ng isang Devil Emperor, walang antas na antas ng Diyos. Biglang sumiklab ang kapangyarihang panlaban ng mga Diyos ng digmaan, na tuluyang nasugpo ang kanilang mga kalaban. Ngunit sa sandaling ito, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Yutian Daoluo, dahan-dahan siyang lumingon, at tiningnan muna ng malalim si Haori Tianqin. Tumango sa direksyon ni Haori Tianqin. Pagkatapos ay tumingin siya sa likuran, si Tang Wulan ay nasa unahan ng mga puwersa ng koalisyon ng tao. Sa kanyang mga mata na nakaharap sa isa't isa, isang nagbabala na premonition ang biglang lumitaw sa puso ni Tang Wulan. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao nang hindi niya namamalayan. Bahagyang ngumiti si Guan Yu at tumangala sa langit. Sa mga sandaling ito, bagamat nakatingala siya sa langit, tila nakababa na naman ang tingin niya sa lupa. Sa sumunod na sandali, biglang umikot ang kanyang figura, at inihagis niya ang mas makalangit na sibat sa kanyang kamay. Ang putok na iyon ay agad na nawala sa hangin kasama ang nagniningning na fanghua, at nagsimulang lumitaw ang mga layer ng liwanag at anino sa paligid ng katawan ni Yutian Daoluo. Nag-iisip ng konkreto. Ang buhay ko, bagamat hindi kahanga-hanga, ngunit katamtaman. Bagamat hindi napakatalino, ngunit kontento. Hindi ako manipis ang pakikitungo ng Diyos, kung tutuusin, nahawakan ko ang mundo. Bagamat saglit lang, sapat na. Kontento na. Kumpara sa dalawang kapatid, lumakad ako ng mas pasulong. Bagamat mayroon lamang itong sandaling ito, ang lahat ng aking kalooban ay naitala, at iiwan ko ito sa mga susunod na henerasyon. Lalo akong hindi magsisisi. Pagkasabi nito, biglang sumabog ang katawan ni Yutian Daoluo, naging mabituing langit at nagkalat ng mga perine. Si Yutian Daoluo, ang antas ng Diyos saglit, ay nahulog. At sa sandaling sumabog ang kanyang katawan, muling lumitaw si Yutian Spear sa himpapawid, na parabang nabasag nito ang kawalan, at biglang lumitaw sa harap ng Devil Emperor sa himpapawid. Ito ang huling dagok ng isang tunay na Diyos. Gaano man kalakas ang Devil Emperor, hindi siya isang Godslander kung tutuusin. Nang makitang dumating ang putok na iyon, hindi niya ito naiwasan. Matapos ang kahangahangang baril, ang katawan ng Devil Emperor ay halos agad na tumagos. Ang lahat ng enerhiya ng buhay ay inalis sa isang iglap. Ang abyssal energy ng Great Pang ay sumabog, at ang Yutian Spirit Spear ay gumuhit ng perpektong arko sa hangin, at sa susunod na sandali ay nakarating na ito sa Tang Wulan, na nakabitin sa hangin. Walang alinlangan, ito ang huling hiling ni Yutian Daoluo, at itong Yutian Magic Spear, ang tunay na banal na sandata, ay naiwan sa kanya. Masyadong mabilis ang lahat ng pagbabagong ito. Walang nag-isip na si Yutian Daoluo ay talagang gagawa ng ganoong pagpipilian, sa kapinsalaan ng kanyang sarili, na hawakan ng antas ng Diyos, patayin ang itim na emperador, at pagkatapos ay sirain ang Diablo na emperador. Gamitin ang iyong sariling lakas upang itatag ang tagumpay. Halos sabay na umalingaw ang sigaw ng kalungkutan mula sa bibig ng mga Diyos ng digmaan. Ang mga mukha ng bawat isa sa kanila ay namula, at ang walang katulad na kalungkutan ay sumabog sa kanilang mga dibdib. Alam nilang lahat kung gaano kalaki ang ibinayad ni Yutian Daoluo sa Temple of War. Kung wala siya at si Hanhai Daoluo, magiging imposible para sa Temple of War na makipagkompetensya sa iba pang malalaking organisasyon. Alam nilang lahat kung bakit pinili ni Guan Yu na isakripisyo ang sarili sa oras na ito. Ang layunin ay upang payagan ang higit pa sa kanila na mabuhay.
Kung hindi, ito ay normal na pagsusumikap, kahit na sa huli ay mapatay nila ang lahat ng mga abyssal powerhouses, kakaunti ang mabubuhay. Ngunit sa sarili niyang lakas, sunod-sunod niyang pinatay ang Black Emperor at ang Devil Emperor, ngunit sapat na iyon upang maitatag ang tagumpay, upang ang kabilang partido ay walang pagkakataon. Para sa lahat ng ito, tumpak na nakalkulan ni Yu Tian Daoluo, ipinaubaya niya ang pagkakataong mabuhay sa mga Diyos ng digmaan, at magiliw siyang pumunta sa kanyang kamatayan. Sa buong buhay niya, lubos din siyang nag-ambag sa Temple of War. Umuungol. Ang 7 kwerdas ng Haori Tianqin ay tumunog ng sabay-sabay, at ang buong kalangitan ay marahas na nabaluktot. Ang Haori Tianqin ay tila sumambulat ng hindi mabilang na makinang na kinang sa isang iglap, tulad ng sumasabog na araw, na naglalabas ng pinakamaliwanag na init. Sa maraming abyssal powerhouses, ang king-level powerhouses ay halos palaging nasusunog sa nagliliyab na init. Ang halos mabaliw na Diyos ng digmaan ay walang panlaban, at nagmamadaling sumugod. Laking gulat ni Emperor B, sabi nga, mananalo ang mga sundalo. Sa oras na ito, ang mga Diyos ng digmaan ay ganap na pumasok sa isang estado na nagpaparamdam sa kanya ng takot. Patuloy na kumikislap ang tambalang mga mata, at hindi mabilang na asol na sinag ang tumaas sa paligid ng katawan ni Emperor Feng, kung saan 12 bughaw na sinag ang pinakakapansin-pansin. Sa di kalayuan, sabay-sabay na sumabog ang katawan ng 12 queen bees niya, na ginawang enerhiya ang katawan ng Emperor B. Ang 12 asol na madilim na ilaw na iyon ay pumutok at bumangga sa nakakatakot na pag-atake na sakop ng Haori Tianqin. Si Emperor B mismo ang nagpakpak ng kanyang mga pakpak at umatras na parang kidlat ng walang pag-aalinlangan. Siyempre nakikita niya na ang isang pagsabog tulad ng Haori Tianqin ay isang beses lang maipapalabas, at ang konsumo ay dapat na malaki. Ngayon dapat nating iwasan ang gilid bago tayo magkaroon ng pagkakataon. Ngunit sa sandaling ito, sa di kalayuan, ang Devil Emperor na katatapos lang napatay ni Yu Tian Daoluo ay muling lumitaw sa kawalan ng hangin. Bagamat bumagsak ng husto ang hininga nito at nabulag ang isang mata nito, hindi ito namatay sa isang suntok ng level ng Diyos na iyon. Ang Devil Emperor ang pinuno ng Abyss Devil Puppet Clan, at ang ordinaryong Abyss Devil Puppet ay may 2 buhay, paano siya magkakaroon ng isa lang? Gayunpaman, iba siya sa ordinaryong Abyssal Goblin dahil ang suntok ng Yu Tian Divine Spear ay nasaktan lamang sa kanyang pinagmulan. Gayunpaman, sa paglabas pa lang ng katawan nito, isang malaking figure ang biglang sumulpot sa kanyang likuran, humalukip-kap, at biglang yamakap sa kanyang katawan. Agad na pinisil ang lakas ng katatakutan. Ngunit si Fierce Wolf Daoluo Dongxian ang matagal nang naghihintay doon. Ang Devil Emperor ay nabigla, nagpupumiglas ng husto, sinusubukang kumawala sa kanyang yakap. Ngunit si Dongxian ay isa ding extreme Daoluo. Sa ilalim ng pagtaas ng 3 character battle armor. Siyempre hindi siya kasing husay ng Devil Emperor sa kanyang pick, ngunit ang kasalukuyang Devil Emperor ay hindi na ang pick. Gaano kadaling makalaya? Sa sandaling nakapasok si Yu Tian Daoluo sa antas ng Diyos, ang nakikita niya ay nalampasan na ang orihinal. Nakita niya ang pinagmulan ng Devil Emperor sa isang sulyap. Sa makatuwid, sa sandaling ihagis niya ang Yu Tian Spirit Spear, na ilipat na ni Dongxian ang kanyang boses, na sinasabi sa kanya na maaaring magkaroon ng panibagong buhay ang Devil Emperor. Sa makatuwid, maghihintay si Dongxian doon, naghihintay sa kanyang hitsura. Malalim na napagtanto ni Dongxian ang lakas ng Devil Emperor, at siya ay natroma ng isa pagkatapos lamang ng 3 banggaan sa pagitan ng 2 panig. Ang lakas ng katawan ng Devil Emperor ang tanging nakita ni Dongxian sa kanyang buhay. Malinaw na hindi siya kalaban ng kabilang partido. Ang lakas ng katawan ng Devil Emperor na ito ay tunay na umabot sa antas ng Diyos. Kung hindi dahil sa desperadong suntok ni Yu Tian Daoluo, natatakot ako na walang paraan para saktan siya. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang sandata ng labanan ni Dongxian ay nasusunog ng walang pag-aalinlangan kasabay ng pagyakap niya sa kalaban. Guan Yu, hindi ka mamamatay ng walang kabuluhan. Nanlaki ang mga mata ni Dongxian, at tumingin siya sa direksyon ng mga puwersa ng koalisyon. Parang may kung ano sa mata niya. Sa susunod na sandali, ang mga kumpol ng pilak na liwanag ay sumabog sa kanyang likuran, at ang nakapalibot na espasyo ay gumuho ng husto. Ang kanyang malaking katawan ay nagsimulang mag-transform sa makinang na pilak. Bakit kaya nitong linangin ang mabangis na lobong Daoluo sa pinakamataas na antas ng Daoluo na may espiritong lobo lamang? Siyempre, hindi ito dahil sa kung gaano kahusay ang kanyang espiritu mismo ay sumailalim sa mga mutasayon, ngunit dahil siya ay nagkataon at nagkataon. Intindihin ang malalim na kahulugan ng espasyo. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na patuloy na masira ang kanyang sarili. Ngunit alam na alam ni Dongxian na hinding-hindi niya maaabot ang antas ng Maladyos sa buhay na ito, at ang demigod na ang kanyang pinakamataas. Pagkatapos ng lahat, ang mga limitasyon ng talento ay hindi pa rin siya maaaring pabayaan. Sa rurok ng Devil Emperor, 10 galaw lang ang kaya niyang suportahan, natatakot akong matalo siya. Gayunpaman, ang mahinang Devil Emperor sa oras na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ang bangis ni Dongxian ay hindi lamang nakatutok sa kalaban, kundi pati na rin sa kanyang sarili.
Ipinagtanggol niya hindi lamang ang kanyang sariling kaluwalhatian, kundi pati na rin ang kaluwalhatian ng Western Legion. Nasusunog sa sandaling ito, hindi lamang ang kanyang sariling kapangyarihan ang nasusunog. Ito ay ang apoy sa kanyang puso. Ang kanyang malalim na titig ay nagdala ng mahiwagang panulat na si Daoluo Yuguanzi, gaya ng sinabi niya kay Yuguanzi sa simula, siya, ang mabangis na lobo na si Daoluo Dongxian, ang commander ng Western Legion, anuman ang mangyari, hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na mapako sa poste ng kahihiyan. Boom 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 boom, dumagundong ang walang kapantay na distansya, kasabay ng pagsabog ng hindi mabilang na mga ilaw na pilak, tila gumuho ang langit. Naglaho ang madilim na abot tanaw, at ang dalawang malalaking figure ay ganap ding nalipol sa puwang. Ang malaking abyss energy ay gustong tumakas, ngunit isang pilak na liwanag ang lumabas na mula sa manipis na hangin, at ito ay nag-drill mula sa liwanag ng espasyong iyon, direktang tumusok sa gitna ng napakalaking abyss energy, tulad ng isang pin ng Ding High God, na sinisipsip ang abyss energy ng Devil Emperor. Huwag hayaang mawala ito. Ito ay ang Shattered Void na nagmula, ang Silver Dragon Spear. Mabangis na lobo Daoluo Dongxian, mahulog. Lord of the Abyss Demon Golem, Demon Emperor, mamatay. Tanging ang salitang trahedya ang makapaglalarawan sa larangan ng digmaan sa panahong ito. Sina Yutian Daoluo Guanyu at Fierce Wolf Daoluo Dongxian, ang dalawang sukdulang tao na si Daoluo, ay ginamit ang kanilang buhay upang palitan ang Demon Emperor at ang Black Emperor sa 10 dakilang Emperor ng Abyss, kasama ang isang Sickle Emperor. Ang tatlong powerhouse ng kalaliman ay nahulog. At sa oras na ito, ang iba pang mga Abyss King ay halos nababalot ng 7 string na Haoribo na pinakawalan ni Haori Tianqin. Maliban sa B-Emperor, sa ilalim ng todo-todo na pag-atake ng maraming Diyos ng digmaan, lahat sila ay nalipol ng paisa-isa. Sa tulong ng agarang pagtaas ng lakas ng pag-atake, halos hindi nabawi ni Emperor Feng ang lakas ng pag-atake ni Haori Tianqin, ngunit matamlay pa rin ang kanyang figure. Ngunit ang pagbagsak ng iba pang mga hari sa kailaliman ay naglalaman din ng karamihan sa mga Diyos ng digmaan. Ang emperador ng bubuyog sa oras na ito ay nais lamang tumakas. Sa kanyang mga mata, ang mga taong ito ay baliw na, at hindi pa nagagawang takot ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit sa sandaling ito, isang pares ng mga ilaw ng espada ang biglang naging isang nakakagulat na bahaghari. Ang lahat ng espasyo ay agad na nakalok, at sa itaas ng kalangitan, na tinatanaw ang lupa, isang malaking figure na may suot na korona at ang hitsura ng isang emperador ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang kanyang katawan ay nasusunog sa apoy, ang kanyang imahe ay napakalinaw, ang kanyang taas ay higit sa 1 kilometro, at isang mahabang espada sa kanyang kamay ay tila kayang husgahan ng mundo. Heavenly Dance Dream Emperor Divine Sword. Ang naglalagablab na higanting espada ay puno ng walang katapusang kalungkutan at determinasyon. Si Yutian Daoluo at Fierce Wolf Daoluo ay nakipagpunyagi ng gusto upang mas marami sa kanila ang makaligtas. Ang bawat Diyos ng digmaan ay lubos na nauunawaan ang katotohanan ito, at sa oras na ito, hindi na sila magkakaroon ng anumang reserbasyon. Hindi nila maaaring hayaang mamatay si Yutian Daoluo at Fierce Wolf Daoluo ng walang kabuluhan. Nang bumalot ang hininga ng kamatayan, marahas na nanliit ang mga mata ni Emperor B, at hindi inaasahang sumabog sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bilyon-bilyong bomb beads sa isang iglap, lumilipad sa lahat ng direksyon. Ngunit nang bumagsak ang dakilang espada, sumunod ang walang katapusang kapangyarihan ng pagsipsip, at mayroon lamang oras upang sumabog ang katawan, ngunit walang oras upang takasan ang mga bubuyog sa kailaliman ng bomba ng sunod-sunod na nahulog, na sumasabog sa dagandong. Sa wakas, huminto ang higanting espada, at halos hindi nakaharang ng isang malakristal na bombi ang nahuhulog na talam. Gayunpaman, ang paglaban na iyon ay saglit lamang, at sa susunod na sandali, ang higanting espada ay bumagsak muli, na may humihigong tunog, ang dulo. Ang transparent bombi ay ang pangunahing katawan ng bubuyog, at ang core ng buong Abyss Bombi Clan. Pumuputok at umaani. Muling nagwalas ang sibat ng gintong dragon. Ang ikasampung palapag ng kailaliman, Emperor B, Meteor. Ang banal na espada ng Heavenly Dance Dream Emperor ay tumawid, at si Haori Tianqin ay sumambulat sa huling kinang nito, at lahat ng bagay sa larangan ng digmaan ay unti-unting bumalik sa kapayapaan. Tanging isang dagandong mula sa direksyon ng Abyss Channel ang patuloy na umaalingaw sa hangin. Iyon ay dulot ng pagbagsak ng mga patong ng kalaliman. Nangangahulugan din ito na ang pinagmulan ng kalaliman ay mabilis na nayayanig. Sa antas, kabilang ang 3 antas ng emperador, ang buong 9 na antas ng eroplano sa kailaliman ay gumuho sa labanang ito. Idinagdag sa iba't ibang mga layer ng kailaliman na dati nang gumuho, sa oras na ito higit sa 15% ng 108 na mga layer ng kailaliman ang nawala. Naglaho rin ang malaking bahagi ng hukbong kailaliman na siksikan. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng nakabibinging tagay mula sa koalisyon ng tao. Lalo na ang mga ordinaryong sundalo, para sa kanila, ang 3 malalaking taya na ginawa ng malalakas sa oras na ito ay nangangahulugan na malamang na hindi na nila kailangan pang lumahok sa digmaan, ibig sabihin ay mas marami silang pagkakataong mabuhay. Walang umaasa na maaari silang manalo ng higit pa kaysa sa kanila. Ang templo ng digmaan, na umaasa sa kanilang malakas na lakas,
maselang deployment, at higit sa lahat ang espiritu ng pagsasakripisyo ng dalawang extreme Daoluo, sa wakas ay bumangon at tinapos ang unang koponan ng Abyss Plane at ang koalisyon ng Holy Spirit Cult, kasama ang lahat ng siyam na powerhouse ng Abyss. At ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan ay naging mas nakasisilaw din sa oras na ito. Ang sub-tree ng buhay sa malayo ay lumalaki. Shrek Academy, Poseidon Lake. Nagsimulang damaloy ang mga layer ng ripple sa ibabaw ng orihinal na kalmado na Poseidon Lake, at naapektuhan pa ng paghiging ang mga gusali ng pagtuturo sa tabi ng Poseidon Lake. Ang mga gurong nagtuturo ay sunod-sunod na lumabas ng silid-aralan, at ang mga may kakayahang lumipad ay mabilis na lumipad sa himpapawid. Sa sandaling ito, sa gitna ng Poseidon Lake, isang dampi ng berde ang unti-unting bumagsak sa tubig at nag-drill sa tubig. Bagaman napakabagal ng prosesong ito, ang malaking korona ng puno ay nagdulot ng walang katapusang sigla. Sa sandaling nag-drill ito mula sa tubig, tila naging mas makulay ang buong Shrek New City, at ang mayamang aura ng buhay ay naging dahilan ng bawat clansman ng pamilya ng Shrek, Tangmen, at Titan na Great Ape, at ang mga nakatira na sa Shrek New City, lahat ay malinaw na nararamdaman ang malaking benepisyo ng siglang iyon. Isang grupo ng mga figure ang pumailan lang mula sa ilalim ng tubig, at ito ay ang Seven Elder Demon na pinamumunuan ng kasakiman. Ang bawat isa sa kanila ay nagpakita ng hitsura ng pagtataka at kawalan ng katiyakan, ngunit higit sa kanila ay lubos na kaligayahan. Ang gayong malakas na sigla, para sa kanila, ay natural na may malaking pakinabang. Sa masiglang-siglang ito, tatagal ang kanilang buhay. Higit sa lahat, kahit na ang kanilang sariling mga pinagmulan ay mapapalitan ng mga enerhiyang ito sa buhay, at may higit pang posibilidad. Ang sinaunang puno ng buhay. Ito ang tunay na sinaunang puno ng buhay. At napakalaking enerhiya ng buhay ang kailangan para may inject ito para mabilis na tumubo ang sinaunang puno ng buhay at tuluyang makaalis sa tubig. Boss Grid, gaano kalaki ang canopy area? Wala pang 1/10 ang nakikita nito ngayon, at parang isla na. Mausisa na sabi ng matandang tamad na demonyo. Ang korona ng puno ay hindi ang korona ng puno kapag ito ay nasa ilalim ng tubig. Sa oras na ito, mabilis itong lumalaki, kumakalat ang mga sanga at dahon sa paligid, na naglalabas ng mas magandang hininga ng buhay. Ito ay orihinal na malinaw na asul na Sigurd Lake, ngunit sa oras na ito, mayroon ng isang dampi ng berde, ang malalim na asul, tulad ng mga esmeralda, ay nakamamanghang. At ang korona ng puno ay patuloy na lumaki at lumaki. Ang mas lumalakas at buong-buong hininga ng buhay ay nagpalapat pa ng hangin, at ang nakalalasing na enerhiya ng buhay ay nagbigay sa 7 matandang demonyo ng mahinang turkesa na kinang na tumaas. Makulay ang mga mata ng matako na matandang demonyo, may Sigurd Lake at Shrek City, ngunit kulang pa rin si Shrek ng tunay na core. Naaalala mo pa ba na bago tayo umalis sa Shrek Academy, ito ang pangunahing lugar ng Academy? Nagulat ang Old Demon Demon, ang tinutukoy mo ay Sigurd Island. Ito, ano ang ibig mong sabihin? Tumawa ang matako na matandang demonyo, hindi ba ito isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos? Hindi ba ang napakalaking canopy na ito ang pinakamagandang lugar para muling itayo ang Sigurd Island? Maaari na tayong magsimulang maghanda, at sa malapit na hinaharap, kapag si Tang Wulan at ang iba pa ay bumalik mula sa tagumpay, ang Sigurd Island ng Shrek Academy ay tiyak na muling itatayo. Ang mga mata ng 7 matandang demonyo ay nagliwanag, at ang kanilang mga tingin ay lumipat sa hilaga. Ang gayong malakas na pagsipsip ng enerhiya ng buhay ay maaari lamang mga hulugan ng isang bagay, sa harap na linya, lahat ay maayos. Si Tang Wulan ay lumalamon ng malaking halaga ng enerhiya ng buhay upang pakainin muli ang sinaunang puno ng buhay. Ang mga kamao ni Tang Wulan ay mahigpit na nakakuyom, at ang lumabas sa kanyang isipan ay ang eksaktong hitsura sa mga mata ni Yu Tian Daoluo bago ang kanyang huling labanan. Ito ay umaaliw at mahinahon, hindi ganoon kadaling mamatay ng mapagbigay. Ngunit sa Yu Tian Daoluo, hindi niya makita ang kalahati ng kalungkutan at kaduwagan. Parang kalkulado na ang lahat. Napaka-natural at natural ang lahat. Ang mga sakripisyo ng dalawang extreme Daoluo ay ipinagpalit sa tagumpay sa labanang ito. Mas maraming Diyos ng digmaan ang nakaligtas. Sa halaga ng pag-aalay ng dalawang extreme Daoluo, malubhang napinsala ang eroplano sa kailaliman. Worth it ba lahat? Ito ay tiyak na sulit mula sa isang madiskarteng punto ng view. Ang kasalukuyang Abyssal Powerhouse ay hindi makakatakas. May mga Golden Dragon Spears at gambling appointment. Pagkatapos nilang mamatay, ang enerhiya ng kalaliman ay maaari lamang lumunin at masipsip ni Tang Wulan, na humahantong sa pagbagsak ng lahat ng mga layer ng kalaliman. Gayunpaman, sa emosyonal, mahirap para kay Tang Wulan na tanggapin ito. Desperado na rin niyang sinasabi sa sarili na manatiling kalmado. Ang labanang ito ay talagang mahalaga, at siya mismo ay handang isakripisyo ang sarili para sa labanang ito. Ngunit si Yu Tian Daoluo ang namatay ngayon. Matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Tang Wulan kay Yu Tian Daoluo, ngunit sa Templo ng Digmaan, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang patnubay ni Yu Tian Daoluo. Si Yu Tian Daoluo ang talagang nagdala sa kanya sa kaharian ng Gone God. Gitna. Sa sandaling ito, tinitingnan ng Yu Tian na baril sa kanyang kamay at nararamdaman ang katahimikan na nilalaman ni Yu Tian Daoluo, ang emosyon ni Tang Wulan ay hindi maiwasang magbago ng marahas.
Hindi ka mamamatay ng walang kabuluhan, at ang huling tagumpay ng labanang ito ay dapat na sa amin. Nagsimula ang digmaan hanggang sa kasalukuyan. Sa panig ng Human Coalition, mayroong 4 na Ultimate Daoluo, na sina Hanhai Daoluo Chenzinji, Light and Dark Daoluo Longyeyu, Yutian Daoluo Guanyu, at Fierce Wolf Daoluo Dongxian. Hindi ito trahedya. Bilang karagdagan, ang Tianfeng Daoluo Leng Yaozu at iba pang powerhouses ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ngunit sa parehong paraan, nagdulot din sila ng malaking pinsala sa kalaban. Kasama na sa Abyss Plane ang pangalawa, ika-4, ika-8, at ika-10, 4 na powerhouse sa antas ng Imperial ang bumagsak, at mahigit 12 king level na powerhouse ang napatay sa labanan. Itaboy ang pagbagsak ng lahat ng mga layer ng kalaliman. Ito ay hindi kailanman lumitaw sa larangan ng digmaan 6,000 taon na ang nakalilipas. Tunay na nasakta ng digmaang ito ang pinagmulan ng eroplano sa kailaliman, at marahil, ang sangkatauhan ay may tunay na pagkakataon na ganap na malutas ang problema sa kailaliman. Sa anumang panahon, ang sangkatauhan ay hindi pa nakakita ng napakaraming nangungunang mga powerhouse, ang pagkakaroon ng battle armor, iba't ibang pamamaraan ng paglilinang, at ang pag-unlad ng spirit tower sa espiritu. Ang lahat ay ang mga dahilan para sa walang katapusang paglitaw ng mga malalakas na tao. Kasama ng advanced na teknolohiya sa paggabay ng kaluluwa. Kahit na ang Abyssal Plane ay hindi inaasahan na ang kasalukuyang mga tao ay naging napakalakas at napakahirap pakitunguhan. Umakyat si Yutian Daoluo sa antas ng Diyos sa hakbang bago siya namatay, at ang pagsabog ng suntok sa antas ng Diyos ay nagpakamatay kahit na ang orihinal na napakalakas na Devil Emperor nang hindi napagtanto ang kanyang sariling lakas. Bagamat mukhang dalawa para sa dalawa, alam ng lahat sa oras na ito na ang pinakamalakas na tao sa panig ng koalisyon ng tao ay kabilang sa Tang Sect, Shrek Academy, at Spirit Spreading Pagoda. Nasa likod pa rin nila ang rangkang ng Temple of War. Ang ganitong uri ng sakripisyo, mula sa pananaw ng Templo ng Digmaan, ay ang pinakamaliit na. Nakapila ang 7 figure. Ang unang Diyos ng Digmaan na si Haori Daoluo Aurui, ang pangalawang Diyos ng Digmaan na Sword na si Daoluo Longchanwu, ang ikatlong Diyos ng Digmaan na Dark Emperor Daoluo Yuhang, ang ikalimang Diyos ng Digmaan na si Makan Daoluo Mozihong, ang ikapitong Diyos ng Digmaan na si Haitang Daoluo Shimengshan at ang ikawalong Diyos ng Digmaan na si Kanglong Daoluo hanggang dulo ng Digmaan na si Kanglong Daoluo ng Ngungfulo at ang Suhirali ng Suhirali. Ang 7 Diyos ay nakatali. Sa sandaling ito, mayroon lamang malalim na kalungkutan sa kanilang mga mata, at dahan-dahan silang yumuko kay Yutian Daoluo at Fierce Wolf Daoluo, na patay na sa himpapawid na walang mga buto. Namumula ang mga mata ni Aurui, at naaalala pa rin niya na si Yutian Daoluo ay nag-anunsyo sa loob bago magsimula ang digmaang ito. Si Haori Daoluo ang magiging kahalili niya. Tila ngayon ay nagplano na si Yutian Daoluo para sa isang tagulan, at maaaring naisip na niya na samantalahin ang digmaang ito upang subukang makapasok sa antas ng Diyos sa kabayaran ng kanyang buhay. Nagtagumpay siya, maaari itong ituring bilang isang tagumpay sa paggawa ng panahon para sa daigdig ng Panginoon ng kaluluwa. Kahit na ito ay ang kaharian kung saan hindi makalusot sina Hanhai Daoluo Chenzinji at Qingtian Daoluo Yunming, kahit papaano ay tumayo na siya. Kahit na ito ay ang presyo ng buhay. Gayunpaman, sa nakalipas na maraming taon, bukod sa Demon Emperor na gumamit ng Blood River para patayin ang mga Diyos para makumplito ang tagumpay, siya ang unang tao na tumayo sa antas ng Diyos. Hindi ito pinagsisihan ni Yutian Daoluo, at lalo pang ipinagmamalaki siya ng Temple of War God. Unang laban. Panalo ang alyansa ng tao. Federal Army Command. Bahagyang nanginig ang katawan ni Shenbi Daoluo Yuguanzi, at may pananabik sa kanyang puso, na sasabik para sa unang tagumpay na ito. Pinatunayan ng mga katotohanan na hindi mali ang kanyang desisyon. Sa unang labanang ito, sa wakas ay nanag ang koalisyon ng tao. Pero mas malungkot pa rin. Ang malalim na titig ni Dong Xian bago siya namatay, alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ginamit ng mabangis na lobong Daoluo na ito ang kanyang sariling buhay para hugasan ang kahihiyan. Bagamat palihim silang nag-away sa loob ng napakaraming taon, sa sandaling ito, tanging paghanga lang ang nasa puso niya. Inaalala ang nakaraan ng Fierce Wolf Daoluo na ito, ang isang sibilyan ay maaaring maging Extreme Daoluo ng hakbang-hakbang, maging commander ng Western Legion, at ang hepe ng militar. Nagbayad siya ng higit pa sa binayaran niya at ng iba. Si Dong Xian ay walang mga talento ng Hanhai Daoluo, walang sariling background, at lahat ng nakuha niya ay sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. May background talaga siya para tignan ang sarili niya. Lihim na nanunumpa si Yuguanzi sa kanyang puso, Kuya Dong, huwag kang mag-alala, sa kasaysayan ng Federation, magiging bayani ka lamang, isang bayaning nananatili sa kasaysayan. Ipagmamalaki at ipagmamalaki lamang ng iyong mga anak. Maliban sa gulat na mukha ng maabot ni Yutian Daoluo ang antas ng Diyos, ang Demon Emperor ay palaging napakakalma. Nakatingin sa koalisyon ng tao na may malamig na mga mata. Sa isang malaking kaway ng kanyang kamay, ang pangalawang koponan sa kanyang tagiliran ay lumipad na pasulong at lumipad sa himpapawid. Ang Demon Sovereign ay hindi rin naglaro sa pangalawang koponan, at tila wala siyang pakialam sa pagpapadala ng isang taong unang maglaro. Ngunit ang nakakagulat ay sa maraming malalakas na manlalaro sa pangalawang pangkat na ito,
hindi na ito pinangungunahan ng eroplanong kalaliman, ngunit pinangungunahan ng maraming malalakas na lalaki na tinuturuan ng banal na espiritu. Ang Ghost Emperor at ang Underworld Emperor ay lumipad sa harap, sa likod nila ay ang Dark Gorfin, ang Dark Bell, ang dalawa na lamang ang natitira sa apat na hari ng kadiliman. Pagkatapos nito, mayroong 5 abyssal powerhouses. Sa 5 abyssal powerhouses, ang tanging nakita ni Tang Wulan ay si Mei Huang. Ibig sabihin, ang Panginoon ng Magic Family. May isang espesyal na lugar sa kailaliman. Noong unang pumasok si Tang Wulan sa Blood God Legion, kilala niya ang mga nilalang sa kailaliman tulad ng Demon Charm. Sila ay dumating at umalis ng walang bakas, at sila ay napakabilis, at ang pinsalang idinulot nila sa Blood God Legion ay mas mataas pa kaysa sa Baan. Isa ito sa pinakamahirap na nilalang sa kailaliman. Siyempre, kumpara sa itim na emperador, ang demonyo ay mas mahina, ngunit ang demonyong emperador na ito ay isa pa rin sa mga malakas sa eroplano sa kailaliman. Hindi nagpakita ang Demon Sovereign. Ngunit hayaan ang pinakamalakas sa Holy Spirit cultivation na lumabas. Sa huling round, nang lumitaw ang Demon Sovereign, hindi ba siya napapalibutan ng mga abyssal powerhouses? Natarante si Tang Wulan, at sinulyapan ang Silver Dragon Princess na si Guyana sa tabi niya. Sa sandaling ito, ang banal na espiritu na si Dao Luo Yali sa kabilang panig niya ay humakbang pasulong at nanguna upang lumipad palabas. Sa pagtingin sa Ghost Emperor, ang kanyang mga mata ay tila nagliyab. Sa simula, nilabanan ni Yunming ang Killing God level fixed installed soul-guided cannonballs, at mayroong maraming powerhouses ng Holy Spirit cult na pinamumunuan ng Ghost Emperor. Masasabing ang Ghost Emperor ang tunay niyang kaaway ng kanyang asawa. Sa labanan ng Holy Spirit Dao Luo, ang malakas na koponan na kinabibilangan niya, kabilang ang Chenggu Daiting at Chenggu Dongfeng Magama, maraming malalakas na manlalaro ang lumabas sa entablado. Kung ikukumpara sa nakaraang 9 na tao sa Temple of War, sa pagkakataong ito, mailalarawan ang koalisyon ng tao bilang isang maunlad na lineup. Kung mula lang sa level ng Soul Master, mas mataas ito sa huling pangkat na kinabibilangan ni Tang Wulan at ng iba pa. Pinamumunuan ni Holy Spirit Dao Luo Yali, Yuan N Zhenchen, Yuan N Tiandang, Tung Yu, Wu Changkong, Airong, Lan Muzi, plus Chenggo Daiding at Chenggo Dongfeng. Sa lahat ng 9 na powerhouse, tanging sina Wu Changkong at Lan Muzi lamang ang hindi limit Dao Luo. Ngunit si Wu Zhangkong ay mayroon ng 4 character battle armor, at ang kanyang lakas ay medyo mas malakas kaysa sa isang ordinaryong ultimate Dao Luo. Ang Dark Hummingbird ay namatay sa kanyang mga kamay bago. Si Lan Muzi ay isa ring malaking kapatid sa Inner Courtyard, at isa sa mga miyembro ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy. Gamit ang Sunwood Sword, binaygo niya ang kapangyarihan ng Spirit Pagoda. Ang 7 iba ay pawang Extreme Dao Luo, at kabilang sa kanila ay sina Yuan and Zhenchen at Chenggo Daiteng sa antas na Quasi-God. Sa makatuwid, nang lumipad sila palabas ng kanilang sariling kampo, ang Ghost Emperor at Underworld Emperor sa kabilang panig ay hindi naiwasang magbago ng bahagya sa kanilang mga ekspresyon. Parehong ang emperador ng multo at ang emperador sa ilalim ng daigdig ay ang pinakamataas na maladyos, at masasabi rin na sila ang mga pangunahing tagapagturo ng banal na espiritu. Gayunpaman, ang kailangan nilang harapin ay ang 7 Ultimate Dao Luo, kasama ang 2 malalakas na lalaki na hindi mas mababa sa Ultimate Dao Luo. Sa orihinal, sa kanilang opinyon, sa ikalawang round na ito, ang koalisyon ng tao na ipinadala ng panig na ito ay dapat na isang medyo mahinang presensya. Ngunit hindi niya inaasahan na sa panig ng tao, maliban kay Tang Wulan, Guyana, Ruthless Dao Luo at Amorous Dao Luo, halos lahat ng Extreme Dao Luo ay lumabas ng buong lakas. Hindi ba sila natatakot na walang makukuha sa huling labanan laban sa Demon Emperor? 3 laro umano ang kalalabasan, ngunit sa katunayan ay walang 2 panalo sa 3 laro. Alam ng lahat na kung talunin o hindi ang antas ng Diyos na demonyong emperador ay ang pangunahing prioridad sa pagtukoy sa sukdulang tagumpay ng labanang ito. Gustong basagin ng Ghost Emperor ang kanyang ulo at hindi niya maintindihan kung bakit sa eksenang ito, parang wala na ito sa pugad. Kahit hindi mahina ang lineup nila. Ngunit mula sa pangkalahatang punto ng view, ito ay malinaw na medyo mababa. Napabuga ng apoy si Yali sa kanyang mga mata, at tinitigan ang Ghost Emperor ng malamig na mga mata, na para bang pupunitan niya ito ng buhay. Ghost Emperor, ngayon ang petsa ng iyong kamatayan. Malamig na bamantong hininga ang Ghost Emperor, kung gayon, kailangan mong magkaroon ng ganitong kakayahan. Sa tingin ko ay muli kang makakasama ng iyong namatay na asawang aswang sa ibang mundo. Hindi ko alam kung nasaan ka noong dumana si Yunming ng paghihirap ng pagdadalisay ng kaluluwa. Lugar. Ikaw, galit na galit si Yali. Siya ang may pinakamabait na personalidad at minsang nakilala bilang pinakamabait na babae at pinakamagandang babae sa Dao Luo Continent. Ngunit sa sandaling ito, kaharap ang kanyang mamamatay tao na asawa at kaaway, hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Mangyaring huminahon sa ilalim ng korona ng banal na espiritu. Kailangan mo pa ring umupo sa gitna. Isang mababang buhay ang biglang tumunog sa mga tainga ni Yali, parang kampana sa umaga at gabi, at ang kanyang diwa ay nayanig sa pagkabigla. Walang kamalay-malay na ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin, ngunit ang nakikita niya ay ang malalim na titig paminsan-minsan.
Agad na napagtanto ni Yali ang kanyang kalokohan, nabawi ang kanyang katinoan, at tumango. Tumigil sandali si Chenggu sa kanyang katawan, at narating na ni Chenggu Dongfeng ang harapan ng koponan. Iniangat niya ang ulo at matalim ang tingin sa anak. Isang braso na lang ang natitira sa Chenggu Dongfeng sa oras na ito, at kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Sa antas na ito ng labanan, bagamat mahalaga din ang pagtutulungan, mas mahalaga ang ganap na lakas. Bilang karagdagan sa kanilang mag-ama, isa pang pares ng mag-ama ang nagkusa rin na humakbang pasulong, sina Yuan Zhenchen at Yuan Tiandang dalawang matinding Daoluo na kahanay sa kanila. Lahat sila ay Power Attack Type War Spirit Masters, at lahat sila ay Ultimate Daoluo. Nang magkatabi itong apat, naturally, isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa kanila, na umaapi sa kabilang panig. Bahagyang nagbago ang mukha ni Ghost Emperor. Siya at si Ming Emperor ay parehong pinakamataas na pag-iral sa mga quasi-gods, kahit na nakaharap sa powerhouse ng Hanhai Daoluo na antas ni Chen Xinji. Gayunpaman, sa isang kahulugan, hindi sila mga assault-type war spirit masters. Ang Ghost Emperor mismo ay mas hilig na kontrolin at saklawin ang mga pag-atake, habang ang Emperor Underworld ay mas hilig sa maliksi na pag-atake. Sa makatuwid, nang sabay nilang harapin ang apat na napakahirap na Extreme Attack System Ultimate Daoluo, hindi nila maiwasang makabuo ng matinding pressure. Patayin! Isang malakas na sigaw ang umalingaw mula sa bibig ng Ghost Emperor. Ibinuka niya ang kanyang bibig at bumungad ang isang berdeng ilaw. Mabilis na lumaki ang berdeng ilaw, at halos naging malaking bungo ito na may diameter na mahigit 50 metro sa isang kisap mata. Gamit ang isang bibig, isang malaking berdeng apoy ang nag-spray out patungo sa Allied Forces Limit Daoluo. Yuan Zhenchen ay huminga ng malamig, lumabas, at sumuntok sa kawalan. Biglang nag-vibrate ang kalangitan, at ang berdeng apoy ay nagkalat sa harap ng malakas na impact, ngunit sila ay naging mga berdeng kalansay na lumilipad sa hangin ng paisa-isa, na nagbuga ng apoy ng multo. Ang Ghost Fire ng Ghost Emperor ay hindi isang ordinaryong apoy. Kapag ito ay nahawahan, maliban kung ang mga paa ay maputol, ito ay patuloy na masusunog, at maging ang kaluluwa ay maaaring masunog. May napakalakas na mapanirang kapangyarihan sa armor ng labanan. Kasabay ng kanyang pagbaril, ikinaway ni Pluto Daoluo Halosa ang kanyang kanang kamay, naiwan lamang ang kalahati ng Pluto Sword na kumikislap sa hangin, at isang malaking kulay abong ilaw ang tumaas mula sa lahat ng direksyon, ang Pluto Domain. Ang hindi mabilang na mga undead na nilalang ay sumugod lamang sa himpapawid, at napakaraming dumating sa powerhouse ng koalisyon. Kumuha ka ng palakol sa pinto. Malamig na bamantong hininga ang Holy Spirit Daoluo Yali, itinaas ang kanyang kanang kamay at hinawakan ito sa kawalan. Agad namang nagsimula ang mga tauhan. Isang malakas na awit ang tumunog, at pagkatapos, isang gintong halo ang nakasentro sa kanyang katawan, na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang gintong halo ay mukhang kakaiba. Sa halo, tila may mga gininto ang maliliit na anghel na nagpapakpak ng kanilang mga pakpak. Kung saan sinabi ng halo, nawala ang kulay abo na kasing bilis ng pagkatunaw ng yelo at nyebe. Ang mga undead na nilalang ay nawala din sa fly ash. Maging ang apoy ng multo ng Ghost Emperor ay naging malabo na. Divine Dispelling. Halatang medyo pangit ang mukha ni Mingdi. Kanina, nasugatan siya sa pakikipaglaban kay Guyana, at nabali rin ang Pluto Sword. Sa katunayan, ang kalaban na ayaw niyang harapin ay si Yali. Ang pagiging epektibo ng personal na labanan ni Yali ay syempre wala. Gayunpaman, ang kanyang sagradong kakayahan ay naging kaaway ng Emperor Underworld. Sa sandaling ito, ang sagradong dispersal na ito, sa pangunawa ni Pluto Daoluo Halosa, ang banal na espiritong Daoluo na ito ay lumalabas na. Kailangan ba? Kakasimula pa lang ng laban. Ngunit ang kanyang Pluto Domain ay natalo sa karamihan. Talagang hindi siya nakaimik. Masasabing si Yali ang nag-iisang hilang Ultimate Daoluo sa mundo ngayon. Bagamat siya ay isang demigod lamang, huwag kalimutan na siya ay asawa ni Yunming. Ang pagtaas ng apat na karakter na sandata ng labanan sa kanyang katawan ay sapat na upang bigyan siya ng lakas na maihahambing sa lakas ng Maladyos. Nang bombahin ang Shrek City, bukod pa kay Yunming, ang Holy Spirit Cult ay gustong patayin si Yali. Ngunit sa ilalim ng proteksyon ni Qingtian Daoluo, kahit na isinakripisyo niya ang kanyang sarili, nakaligtas si Yali. Gayunpaman, ang Holy Spirit Daoluo sa oras na ito, pagkatapos ng lahat, ay naging pinakamalaking banta sa Holy Spirit Cult. Sa likod ng apat na powerhouse ng banal na espiritu, ang 5 powerhouse ng kalaliman ay sabay-sabay na kumislap, at ang Charm Emperor ay niyugyug ang kanyang katawan at nawala sa hangin. Ang iba pang 4 na powerhouse ng kalaliman ay pawang naghahanap ng mga target. Isa sa mga abyssal powerhouse ang may pinaka-espesyal na anyo. Lumabas siya sa isang hakbang at pumunta sa pagitan ng Emperor Underworld at ng Emperor Ghost. Bago siya nakatalikod na nakayuko kaya walang nakapansin sa kanya. Nang iangat nito ang ulo sa oras na ito, nagbigay ito sa mga tao ng sobrang nakakatakot na pakiramdam.
Ito ay isang kahindik-hindik na mukha, ang figure ng abyssal powerhouse na mukhang isang tao, ngunit ang kanyang mukha ay tulad ng isang butiki, na may makapal na kulay na kaliskis, ang kanyang mga mata ay nakausli palabas, at ang kanyang mga mata ay patuloy na lumiliko, naglalabas ng kakaibang liwanag. Nakaturo ang kanang kamay nito sa ere, at sa sumunod na sandali, isang kakaibang eksena ang biglang lumitaw. Ang lahat ng may kulay na kaliskis sa mukha nito ay biglang sumabog, na naging mga patch ng kulay na liwanag at anino. Ang mga ilaw at anino na ito ay bumubuo ng mga makukulay na parisukat sa hangin, na lumilipad palabas sa lahat ng direksyon. Ano ang kakayahan na ito? Ang malalakas na shock waves na nabuo kapag nagbanggaan ang dalawang panig, kapag nahawakan nila ang may kulay na parisukat, na parang wala silang nahawakan, laktawan mo na lang. Si Tang Wulan, na nanunood ng labanan sa malayo, ay biglang gumalaw sa kanyang puso, dahil nagulat siya nang makitang ang makulay na parisukat na ito ay tila medyo katulad ng kanyang hindi tiyak na bagyo. Ito ay malinaw na isang espesyal na kakayahan na pinagsasama ang espasyo at oras. Sa puntong ito, maaari itong makilala na mayroong eksaktong siyam na kulay na mga parisukat sa kabuuan, at kapag lumipad ang mga ito, mabilis silang pinagsasama-sama sa hangin. Sa susunod na sandali, ang kakaibang abyss powerhouse ay bumulong ng isang bagay. Biglang sa ibaba, isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang ang nagkawatak-watek, na nagiging isang stream ng abyssal na enerhiya na nagmamadali. Sa oras na ito ang kinalabasan ay undecided, Tang Wulan subconsciously gustong kumuha ng shot, ngunit kaagad na dama ang lock mula sa kabaligtaran Demon King. Ang malayuang pandama ng mga espiritu ng magkabilang panig ay naging sanhi ng paghinto ng gintong sibat ng dragon na itinaas niya. Kung tutusin, problema niya ang makialam sa larangan ng digmaan bago pa matiyak ang kahihinatnan. Nang ang napakalaking abyssal na enerhiya ay tumataas malapit sa kalagitnaan ng hangin, mabilis itong naging kulay at sumanib sa mga parisukat na grids. Gambalin mo siya, sigaw ni Yali. Ang aura ni Zon Tian Daodi ay sumambulat sa sandaling ito, ang mga edad ay tumigil at kumislap, at ito ay nasa ere na. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay sumabog sa isang malakas na madilim na ginto, at hinawakan niya ang kanyang coiling dragon stick sa magkabilang kamay, na parang binubuksan ang mundo, pinipiga ito gamit ang isang stick. Ang Eternal Diding ay isang out-and-out quasi-god level powerhouse, isang 4-character battle armor master. Sa buong lakas ng pag-atake na ito, sa lahat ng malalakas na manlalaro sa field, kakauntiang ng ahas na lumaban ng direkta. Gayunpaman, nang ang malakas na abyssal na lalaki na may ulo ng isang butiki ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng medyo mapanuksong liwanag. Tila isang malamig na singhot ng pang-aalipusta. Biglang nagningning ang siyam na kulay na grids. Nagbago din ang larangan ng digmaan sa isang iglap. Talagang itinatag. Sa hindi kalayuan sa likod ni Tang Wulan, biglang sumigaw si Shu Xiaoyan. Bilang numero 1 malakas na controller sa ilalim ng mga bituin, siya ang pinakamalakas sa Shrek Academy sa mga tuntunin ng pagkontrol sa mga kakayahan ng espiritu. Sa makatuwid, siya rin ang pinakasensitibo sa pagkontrol sa mga kakayahan ng espiritu. Nang mamukadkad ang liwanag ng siyam na kulay na grids, agad siyang nakaramdam ng aura na medyo katulad ng kanyang sariling kakayahan sa espiritu. Iyan ang ganap na katatagan. Kahit para sa Extreme Daoluo, ang kakayahan ay ganap na itinatag. Siyam na grids ang kumikislap, at pagkatapos ay lumitaw ang isang kakaibang eksena. Si Chenggu Dainting, na orihinal na nagudyok ng buong suntok, ay agad na dumaong sa bakanteng espasyo. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa isa sa siyam na kulay na mga parisukat. Hindi lamang siya, ngunit ang lahat ng 18 powerhouse sa magkabilang panig ng eksena ay agad na nahati, at 2 tao ang lumitaw sa bawat grid. May isang tao para sa panig na ito at isa para sa panig ng kaaway. Nahati agad ang sitwasyon ng team battle, at naging siyam na one-on-one na laban. Ito ay nagkaroon ng lamig sa sulok ng bibig ng Demon Emperor. Jiu Gungay, nahahati ang larangan ng digmaan. Ito ay nakaplano na. Ang Abyss Powerhouse na hindi nagpapakita ng mga bundok at tubig ay ang ikalimang pag-iral sa buong kalaliman. Emperor Class, isang pamilya ng Abyssal Wise Men, GD. Ang clan na ito ay sobrang espesyal sa Abyss Plane, dahil sila ay isang clan na may iisang linya. Walang tao sa GD, tanging ang kanyang sarili. In terms of strength, malamang nasa level siya ng quasi-god. Kahit nasa 10 emperador ng kalaliman, ang kapangyarihang lumaban ay ang huli lamang. Hindi siya kasing galing ng Spirit Emperor kaysa sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Kahit na ang Divine Origin Realm ay hindi naabot. Gayunpaman, ang kanyang tungkulin, tulad ng papel ni Shu Xiaoyan sa 7 Shrek Monsters, ay ang pinakamalakas na controller sa kailaliman. Ang Espiritong Emperador ay makapangyarihan, ngunit ang Espiritong Emperador ay ang commander ng mga nilalang sa kailaliman. Ngunit iba si GD, siya ang tunay na controller sa larangan ng digmaan. Kung si Shu Xiaoyan ang unang malakas na control sa ilalim ng mabituing kalangitan ng Daoluo Continent, kung gayon si Emperor Ji ang unang malakas na control sa Abyss Plane. Sa oras na ito, ang siyam na parisukat na grid na ito at ang dibisyon ng larangan ng digmaan ay ang kanyang mga kasanayan sa housekeeping.
Ang 108 layer ng kailaliman, ang ranggo ng bawat layer ay hindi tiyak, at ang ranggo ay ganap na nakasalalay sa lakas. Kapag gusto ng isang lord na mapabuti ang kanyang ranking at magkaroon ng mas maraming abyssal energy, kailangan niyang hamonin ang mas mataas na abyssal powerhouse. Sa oras na ito, si GD ang referee ng hamon. Ang kanyang kakayahang hatiin ang larangan ng digmaan ay pinakaangkop para sa gayong hamon. Sa bawat siyam na parisukat na grid, ang dalawang panig ay maaari lamang maging isa sa isa, at ang labanan ay hindi matatapos hanggang sa matapos ang labanan, at bago ang isa sa mga partido ay ganap na patay. Sa makatuwid, ang kanyang dibisyon ng larangan ng digmaan ay nasa Abyss Plane, na tinatawag ding Death Division. Isang partido lamang ang maaaring umalis ng buhay. Bilang karagdagan, si GD ay mayroon ding napakalakas na kakayahang kontrolin, maaari niyang kontrolin ang kapangyarihan ng anumang lahi sa kailaliman para sa kanyang sariling paggamit. Siyempre, kung ito ay isang abyssal powerhouse na mas malakas kaysa sa kanya, kailangan din niyang timbangin ito. Si GD din ang think tank ng Abyss Sage, at ang kanyang posisyon sa bangin ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa pangalawang ranggo na si Lingdi. Kung si Lingdi ang commander ng tatlong hukbo ng kailaliman, kung gayon si GD ang pinuno ng hukbong dibisyon ng aso ng hukbo ng kailaliman. Upang maging tumpak, ito ay dapat na isang Lizard Head Military Division. Kinakatawan niya ang Sage ng kailaliman, at hindi pagmamalabos na sabihin na siya ang hukbo ng bilangguan. Ito ay may malakas na paghihigpit na epekto sa Lingdi. Sa pagpiling maglaro sa larong ito, natural siyang handa. Bagaman ang lakas ng kalaban ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Ngunit kapag nahati ang larangan ng digmaan, siguradong sigurado pa rin siya. For more videos, click on the notification bell.